Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 171 hanggang 200. Nakakakilabot na swerte. Pagkapasok sa bahay, si Tang Ruzi ay nakaupo sa sofa at naninigarilyo. Iniyakap ni Tang Moxon ang kanyang mga braso sa leeg ng kanyang ama at mapang-akit na sinabi, "Tatay, binubuli ako ni Dali." Oh, narinig niya na ang kanyang anak na babae, na parang apple of his eye, ay binubuli. Biglang tumawa si Tang Ruzi at sinabing, "Talagang nabuli ang ating Xingchen isang araw. Sabihin mo sa akin, tatay, paano ka nabuli?" "Ako ay." Si Tang Moxon ay nagsimulang sabihin ito, at agad siyang nabalisa. Malaki ang pula niyang mukha. Speaking of which, gusto niyang mabuli pero hindi siya nabuli. Kakaiba ang pakiramdam na ito, kaya desidido niyang binago ang paksa, huwag na nating pag-usapan pa. Nakakahiya na mabuli ng alibughang anak na iyon. Haha. Tapos wag mong sabihin, wag mong sabihin. Tumawa si Tang Ruzi. Lahat ng emosyon ng batang babae ay nakasulat sa kanyang mukha. Kung hindi na ito makita ng kanyang ama, marami sa kanyang buhay ang mawawalan ng saysay. "Dad, kumusta ang kumpanya mo?" Iniunat ni Tang Moxon ang kanyang mapuputi at malambot na mga kamay upang imasahe ang mga balikat ni Tang Ruzi at nagtanong, nasaan ang pag-unlad ng pag-unlad? "Well, ang Xingchen ko ang pinakamaalalahanin." Tumawa si Tang Ruzi at sinabing, walang problema sa kumpanya sa ngayon. Inayos ko na sumali si Kyo ayon sa mga ideyang naisip ninyo ni Dali. Speaking of which, medyo motivated ang lalaking ito. Maayos na ang takbo ng lahat ngayon. Halika, nahanap mo at ni Hong Dali ang Kyo na iyon. Kyo. Hehe, gustong matawa ni Tang Moxon nang banggitin niya si Kyo na nagtapos sa isang medikal na universidad. "Dad, hindi mo alam na baka naglalaro si Dali." Noong araw na iyon, nakipaghiwalay ang girlfriend ni Kyo sa kanya, at narinig namin ni Dali. Originally, wala lang pero hindi alam ni Dali kung bakit, kaya bumili na lang siya ng pie, gold chain, susi ng bahay, at susi ng bahay. Narito ang susi ng sasakyan. "Oh, para saan mo binibili to?" Hindi mapigilan ni Tang Ruzi na maging mausisa. Bakit niya ginagawa ito kapag nakipaghiwalay ang iba? "Makinig ka sa akin," ngumiti si Tang Moxon habang minamasahe ang mga balikat ng kanyang ama, sabi ng babaeng sumasamba sa pera, "Sa tingin mo ba ay mahuhulog ang isang pie mula sa langit? Tinaas mo ang iyong sweldo dahil lang sa sinabi mo." Pagkatapos ay inihagis ng bastard ang pie sa hagdanan. At nahulog sa tabi ng babae. Hahaha. Hindi napigilan ni Tang Ruzi na matawa nang marinig niya si Tang Moxon na nag-uusap tungkol sa maluwalhating mga nagawa ni Hong Dali. Haha. Hindi ba binago ng babaeng iyon ang kanyang kwento at sinabing mahuhulog ang ginto mula sa langit, at pagkatapos ay itatapon ang gintong kadena ng napakalakas? Hihi, oo, sabi ni Tang Moxon, inihagis din niya ang susi ng bahay at susi ng sasakyan, "Tatay. Hindi mo alam, napakaganda ng ekspresyon ng babaeng iyon sa oras na iyon, haha." Talagang, haha, ang taong ito Dali ay talagang kawili-wili. Matapos siyang pisilin ni Tang Moxon saglit, tinapik ni Tang Ruzi ang kanyang kamay, "Okay, dapat kang pumunta at magpahinga ng maaga." "Haha, babasahin ko pa ang mga dokumento." "Sige, matutulog muna ako." Tumalon si Tang Moxon sa kanyang silid, isinara ang pinto at humiga ***, muling tumibok ang munting puso, "Dali, ang laking tanga na ito. Karapat-dapat siyang hindi kailanman makahanap ng kasintahan sa kanyang buhay." Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatulog na rin siya. Sa katunayan, kung si Hong Dali, isang veterano ng Huakong, ay marunong magpasaya sa mga babae, malamang na mas mag-aalala si Tang Moxon kaysa sa kanya. Ang mga salita ay nahahati sa dalawang bahagi. Nang ihatid ni Liang Yifeng ang sasakyan sa pintuan ng napakagandang 5-star hotel na ito sa Furi, isang gwapong waiter ang agad na nagbukas ng pinto para sa kanya. Inihagis ni Liang Yifeng ang susi sa kanya at mahinahong sinabi, "Miss Tai Yajing, nandito ka ba?" "Nandito na kami, hinihintay ka sa private room sa 3rd floor." Mabilis na bumalik ang waiter. Okay. Pumasok si Liang Yifeng sa pintuan ng Furi Hotel at agad na nakakuha ng maraming atensyon. Hindi man siya celebrity sa kasalukuyan, gwapo siya at maganda at gustong-gusto siyang makita ng lahat. Kapag ang isang lalaki ay gwapo sa isang tiyak na lawak, siya ay maaaring magkaroon ng parehong epekto bilang isang magandang babae. Lalo na nang mag-isang pumunta sa naturang public place ang sobrang gwapong lalaki, maraming dalaga agad ang na-excite. Dapat sabihin na maraming beses na ang mga lalaki at babae ay talagang hindi masyadong naiiba. Dumiretso sila sa taas at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pinto ng private room sa Mood for Love sa ikatlong palapag. Itinulak ni Liang Yifeng ang pinto at pumasok. Mabilis na tumayo ang malaking bituin na si Tai Yajing na may kaakit-akit ng ngiti at binati siya. Pumili si Liang Yifeng ng upuan sa tabi ng bintana. Hinintay siya ni Tai Yajing na maupo at saka nagsimulang umorder ng mga pagkain, habang si Liang Yifeng naman ay nakatulala lang sa tanawin sa labas ng bintana. Tahimik na tiningnan ni Tai ang pamilyar na mukha na iyon, at biglang nalaman na medyo kakaiba ito. Ang bahagyang magulo na buhok ni Liang Yifeng ay nagdaragdag ng kaunting katamaran at pagkabulok. Marunong na siya sa tula at panitikan mula pa noong bata pa siya, at taglay pa rin niya ang matikas na kilos.
Yajing, biglang nagsalita si Liang Yifeng at nagtanong, nabalitaan ko na naging malapit ka kay Hong Anbao ng pamilya Hong kamakailan. Well, oo kanina, sayang naman. Dahan-daang umiling si Tai Yajing, sayang. Sobra ang pagpapahalaga niya sa sarili at pinalaki ang tiwala sa sarili. Hindi siya magiging matagumpay kung hindi siya makikinig sa payo ng iba. 2 years na tayong magkakilala, di ba? Nakangiting sabi ni Liang Yifeng, ayokong banggitin ang mga naunang bagay. Ngunit bilang isang kaibigan, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo, huwag kang manindigan sa maling pangkat, kung hindi ay mapahamak ka. Si Hong Dali ba ang pinag-uusapan mo? Nagulat na sabi ni Tai Yajing, yung sobrang alibughang iyon. Nagtaas ng kilay si Liang Yifeng. Sa isang walang kabuluhang ngiti, iniunat niya ang kanyang kamay at marahang hinalikan ang malambot na pisngi ni Tai Yajing, at nakangiting sinabing, speaking of which, pagkatapos ng gabi nating pagsasama, nag-iwan ka pa rin ng napakagandang impresyon sa akin. Na ngayon lang ito maituturing na isang mabait na paalala mula sa akin. Kung gusto mong makinig, makinig ka. Kung ayaw mong makinig, okay lang. Nang sabihin niya ito, bigla siyang ngumiti at sinabing, nako, dapat ka talagang gumawa ng skincare product advertisement, Ching Shui. For Ong Bingshu Jade Bones is nothing more than that. Ang hindi maliwanag na mga mata ay maalay at mapagmahal, na nagpapalubog sa mga tao dito. Itinagilid ni Tai Yajing ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata at marahang hinaplos ang kanyang kamay, na parang isang tamad na kuting, hindi ko pa rin makalimutan ang ating one-night stand. Sa panahong ito, marami akong nakitang lalaki. Marami na akong nakasamang lalaki, ngunit hindi pa rin kita makakalimutan. Yifeng, hinding-hindi mo ako pinapahalagahan, ngunit dahil sinabi mo ito ngayon, gagawin ko ito. Kung ikaw ay nasa entertainment industry, wala kang magagawa kundi gawin ito. Lababo. Si Liang Yifeng ay dati nang nasa industriya ng entertainment, at napakalinaw niya tungkol sa mga patakaran sa industriyang ito. Nakahanap na siya ng hindi mabilang na mga babae, kaya natural na hindi niya utol si Tai Yajing na maghanap ng lalaki. Ngumiti lang siya at sinabing, kung hindi dahil dito, sa tingin mo ba pupunta ako ngayon? Sa totoo lang, alam ng lahat ang mga patakaran sa industriya, ngunit hindi mo talaga dapat mahanap ang natalo na Hong Anbao. Salamat sa pagpapaalala sa akin, napayuko si Tai Yajing, ilang taon ba tayo makakakain ng pagkain ng kabataan? Gusto ko talagang makahanap ng mas mabuting asawa sa natitirang bahagi ng aking buhay noong bata pa ako at sikat, ngunit talagang hindi ko inaasahan na si Hong Anbao ang uri ng taong hindi ko kayang suportahan. Kaya, mayroon ka bang magagandang mungkahi? I have some suggestions, nakangiting sabi ni Liang Yifeng, ito lang ang sasabihin ko, at pakinggan mo lang. Ikaw na bahala kung gagawin mo o hindi. Okay, promise ko sa'yo. Malakas na kinagat ni Tai Yajing ang kanyang labi, basta sasabihin mo sa akin, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Mukhang naisip mo na. Karaniwan, si Liang Yifeng ay hindi magalang na nagmumungkahi na pumunta pagkatapos ng hapunan. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita si Lin Zixuan, bigla niyang napagtanto na hindi na mapuko ng ibang babae ang kanyang interes. Ngumiti siya at sinabing, kalimutan mo na, hindi ko muna babanggitan ang mga kondisyon sa ngayon. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na kahit hindi ka Hong Dali, huwag kang maging kaaway niya. Pumila sa tamang oras at pagkatapos ay tahimik na umatras mula rito ang pinakamagandang destinasyon mo. Sabi mo, aalis ako dito. Gulat na sabi ni Tai Yajing. Tama, hindi mo na kailangang umalis. Ngumiti si Liang Yifeng at sinabing, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay pumila. Pagkatapos sabihin iyon, tila kinakausap niya ang kanyang sarili, well, speaking of it, I'm about to enter the entertainment industry. Dali asked me to create a show called, Old Liang Talks About the World. Will you come? I think this show is very interesting. Nagsalita ang matandang Liang tungkol sa mundo, bamulong si Yajing ng ilang salita, at biglang nagningning ang kanyang mga mata, go. Pupunta ako. Ang mga salita ni Liang Yifeng ay napakalinaw. Kung hindi niya ito maintindihan, siya ay magiging isang tanga, pero ako ay tanga, sana lang ay hindi mo ito magustuhan. Ako ang pinakamahusay. Hahaha, tumawa si Liang Yifeng, hinding-hindi ko magugustuhan ng matalinong babae. Nang matapos ang negosyo, nagpahinga ng gusto si Tai Yajing at naupo malapit kay Liang Yifeng, na may pagkukunwari. Kinurot niya ang nakangiting mukha ni Liang Yifeng at nauutol na sinabi, ikaw, tinakot mo ako ng gusto kaya tumibok ang aking puso. Ginawa ko talaga ito para sa ikabubuti mo. Sinabi ni Liang Yifeng na may walang katapusang hinaing, at least may something tayo. Matapos ang magdamag na umibig at nagtutulungan ng masaya, hindi ko kayang makita kang mahulog sa hinaharap. Ikaw lang ang may sense. Ngunit, sa palagay mo ba napakalakas talaga ni Hong Dali? Nakita ni Tai Yajing na sa wakas ay pumayag si Liang Yifeng nagbibiro siya sa kanyang sarili, itinatago ang lihim na kagalakan sa kanyang mga mata, at nagpapanggap na hindi masaya. Hindi mo naiintindihan kahit sabihin ko sa'yo. Napasandal si Liang Yifeng sa likod ng upuan, nakapatong ang ulo sa kanyang mga kamay, at nakangiting sinabi, noon, lagi kong iniisip na si Hong Dali, ang pinakatanyag na alibughang anak ng pamilya Hong, ay isang lalaki na naghihintay lamang na mamatay.
Gayunpaman, ngayon ay tila ako ay napakamali. Ang taong ito ay nang-ahas na gumastos ng pera, ngunit siya ay napakaswerte. Sa itaas noong naglalakbay ka isang araw, hindi ako nagulat. Ganoon ba, Katikot? Inilabas ni Tai Yajing ang kanyang dila sa takot, sinisikap mo lang akong takutin para sa kasiyahan. Nagsasabi ako ng totoo. Bamulong si Liang Yifeng, hindi mo alam, tama. Pagkatapos dumalo sa seremonya ng kasal ni Hongdali noong araw na iyon, gusto kong subukan kung umunlad ang aking kapalaran, kaya bumili ako ng tiket sa lottery. Tapos ano? Tanong ni Tai Yajing. Nanalo ako ng 200,000. Tai Yajing. Baiji Private Club. Ito ay isang medyo sikat na pribadong club sa loob ng South Second Ring Road ng Tianjin City. Minimal ngunit hindi pinasimple. Mula sa mga chandelier sa kisame hanggang sa mga carpet sa sahig, ang lahat ay masasabing low-key luxury. Sa oras na ito, si Mu Zixao ay nagkataong nakaupo sa sofa ng maluwag, na nakakross ang kanyang mga paa. Paminsan-minsan, namumulot siya ng mani at ibinabato sa kanyang bibig. Ngumiti siya at tumingin sa CEO ng Huawei Entertainment na si Mr. Zhao Manteng na kinakabahan na nakaupo sa kanyang harapan. Mr. Mo, bagay na iyon. Si Zhao Manteng ay nanginginig sa lahat. Mula sa mga chismis na naririnig niya paminsan-minsan kamakailan, alam niya na ang dati niyang kahilingan para kay Mu Zixao ay isang pagkabigo, at halata na si Mu Zixao ay umiibig na ngayon kay Hongdali. Isang bangka. Dapat ay maswerte ka, maganda ang mood ko kamakailan. Si Mu Zixao ay kumain ng isa pang mani, tumingin ng masama sa ilang mga tulisan na nakatayo sa likod ni Zhao Manteng, at sinabing, kung hindi, nakahiga ka na sana ngayon. Nakaababa ka, at masisiguro kung hindi ka makakabangon sa kama sa loob ng ilang buwan. Mr. Mo, kung tutusin, tinulungan ko ang iyong ama. Nang makita na ang plano ay ganap na nasira, paus na sinabi ni Zhao Manteng at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, huwag mong tingnan ang mukha ng monghe. Fomian, okay lang kung hindi ka tumulong sa ganoong kaliit na pabor, ngunit ngayon ay nakatayo ka pa rin sa parehong harapan kasama niya. Matapos sabihin ito ni Zhao Manteng, ang masasamang nakatayo sa tabi niya ay agad na humakbang ng 2 hakbang pasulong at malabong tumingin kay Mu Zixao. Ang takbo ng pagkubkob. Ano, nabasag ang sirang banga. Nabasag ang isda. Tungkol sa bagay na ito, kung hindi ka kumbinsido, maaari mong lutisin ito sa anumang paraan na gusto mo. Tumayo si Mu Zixao at mayabang na sumagot, at pagkatapos ay walang malinaw na nakakita sa nangyari. Paanong lumipad palabas ang 3 malas? Umupo ulit doon si Mu Zixao at nagpatuloy sa pagkain ng mani, kabilang ang puwersa. Alam mo, wala akong pakialam na makipaglaban. Matapos marinig ang kanyang mga salita, hindi bababa sa 20 tao ang tumayo sa paligid niya, na may masamang intensyon. Tinitigan niya si Mu Zixao na mukhang kalmado na parang walang nangyari. Pinilit mo ako. Si Zhao Manteng ay pawis na pawis. Sa katunayan, kung hindi dahil sa isang maling hakbang at isang maling hakbang, hinding-hindi siya mapupunta kung nasaan siya ngayon. Pinilit ba kita? Tumawa ng malakas si Mu Zixao at sinabing, huwag mong sisihin ang iba sa iyong katangahan. Isa kang hanggal at gustong makisali kay Li Nianwei, ngunit sa huli ay nabigo ka, at isang dakot na bigas ang nawala sa iyo. Ngayong si Li Nianwei ay nasa spotlight, ikaw, ang dating amo, ay tiyak na nahirapan sa ilalim ng presyon ng opinyon ng publiko, hindi ba? Ang daming chismis pagkatapos noon ay ipinalabas ang teleseryeng kinunan mo ang primetime broadcast sa Tianjin Satellite TV ay kasabay ng broadcast ng I Am a Singer. Pagkatapos ay natagpuan mo ako at gusto mong ibenta ko sa iyo ang ilang mukha at tulungan ka, ngunit sayang, sabi ni Mu Zixao. Tumawa at sinabing, may isang bagay na sa tingin ko ay may katuturan. Palaging dumarating ang problema sa mga babae, lalo na sa magagandang babae. Tumayo si Mu Zixao, na nakatiklop ang kanyang mga kamay, ganap na hindi pinapansin ang mga salitang iyon. Mabagal na lumakad ang tulisan sa tabi ni Zhao Manteng, habang naglalakad, si Li Nianwei ay isang napakagandang babae. Marami na akong nakitang magagandang babae, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang katulad niya. Siya ay perpekto, tulad ng isang fairy tale. Ang maalamat na Diyosa. Mabuti na lang at iba ako sa iyo, dahil lagi kong natatandaan na kung gaano kaganda ang isang babae, mas mahirap makipaglokohan sa kanya, lalo na bago mo malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Natutuwa ako na hindi ako katulad mo. Same, walang tinatawag na sperm. Bago ako pumunta dito, maingat kong inusisa ang mga detalye ng Hongdali at Li Nianwei. Sa tingin mo ba ay magiging sobrang tanga ako na magiging mainitan ang ulo ko at hindi baliwalain ang kahihinatnan? Si Li Nianwei ay sikat sa buong bansa, ikaw. Sa tingin mo ba ay hindi siya papansinin ng pamilya Hong? Sa tingin mo ba ay madali siyang maakit? Kung gayon, ang pamilya Hong ay isang tanga. Tama lang na mag-impake at lumabas sa lalong madaling panahon. Hoy, akala mo hindi mo makukuha? Kung hahawakan ko si Li Nianwei, madali bang palayain ito ni Hongdali? Kapag nag-away ang pamilya mo at ang pamilya Hong, sa tingin mo, hindi mo ba naisip yun? Sa puntong ito, hindi napigilan ni Mu Zixao na umiling, bueno, hindi ka natatakot sa mga kaaway na parang mga Diyos, ngunit natatakot ka sa mga kalaban tulad ng mga baboy. Mukhang medyo nadadala ka nitong mga nakaraang taon, at medyo tumataas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Alam mo ba ang sakit?
Sayang, huli na. Alam mo na ba kung sino si Hong Dali ngayon? Siya ang amo ng aking Panginoon. Sa tingin mo ba ay masasaktan ko siya para sa isang pag-aaksaya tulad mo? Tignan mo ang iyong sarili. Maraming beses, ang mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili ay kadalasang nauuwi sa trahedya, halimbawa, ikaw. Ang pang-aalipusta sa mga mata ni Mu Zixao ay naging mas matindi, at isang madilim na aura ang nananatili sa paligid niya. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, umiling si Mu Zixao sa kanyang leeg at naghanda upang magpainit. Bagamat mayroong isang dosina o kaya'y matitigas na thug sa harap niya, iniisip ni Mu Zixao kung ito ay magiging mas madyugo o magiliw, ngunit tila hindi nararapat na gumawa ng isang bagay tulad ng pagbali ng mga braso at binti sa publiko, at kailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay bumalik. Madaling sumbatan ng perwisyong matandang iyon. Siyempre, ang mapanganib na aura na ipinalabas ni Mu Zixao ay nagpapalam sa sinumang may kaunting pag-unawa na ang mukhang gwapo at eleganteng binata na ito ay hindi madaling guluhin. Alam ko lahat ng sinabi mo, sabi ni Zhao Manteng na may malungkot na mukha, at ang nanginginig niyang katawan ay hindi na nanginig. Sa oras na ito, siya ay mas mukhang isang mapanganib na tao na determinadong tahakin ang daan patungo sa madilim na bahagi. Pumunta ako dito ngayon, at naghanda na ako para sa oras na ito. Dahil naunawaan mo na ang lahat, kung gayon ay wala na akong masasabi pa. Gusto mo bang kumilos? Tuwang-tuwa na ikinuyong ni Mu Zixao ang kanyang mga kamao, medyo nangangati ang aking mga kamay. Sa pagkakataong ito, hinugot na ng mga tulisan sa paligid niya ang mga bakal na nakatago sa kanilang mga braso. Ang pag-atake, na kasing bilis ng isang snail na kumakain ng pagkain, ay walang paraan para tamaan si Mu Zixao, na matagal nang natuto ng kung fu mula kay Old Man Wang. Mabilis na nagsimula ang labanan at mabilis na natapos. Ang 12-12 ng mga tao ay lahat ay nakahandusay sa lupa, humahagulgol at humahagulgol. Hindi kailanman magiging magalang si Mu Zixao sa gayong mga thug. Ang lahat ng kanyang mga kamay at paa ay nabali, ang kanyang bibig ay nabasag, at siya ay halos hindi makaungol. Itinuring itong tanda ng awa mula kay Mu Zixao. Si Zhao Manteng ay muling nanginig na parang ipa. To be honest, napakaswerte mo. Pagkatapos ng laban, nagpahayag ng kasiyahan si Mu Zixao, nagsasanay ako ng martial arts kasama ang aking master kamakailan, at ang aking isip ay naging mas kalmado. Kung ito ay normal, tiyak na hindi ka manginig dito ngayon. Alang-alang sa kabaitan mo sa aking ama, hindi na ako gagawa ng aksyon laban sa iyo sa pagkakataong ito. Umalis ka na dito. Sobrang dami mo lang kayang ipagpalit sa malamig na steamed bun na yan, haha. Pawis na pawis ako, basang-basa ang damit ko, at gulo-gulo akong gumapang palabas ng pinto. Sa pagtingin sa gulo sa lupa, si Mu Zixao ay huminga ng mahina at bumulong, naku, buti na lang at wala akong lakas ng loob na salakayin si Dali sa sandaling nag-init ako. Kung hindi, malamang nakatulad niya ako ngayon. Nang banggitin niya si Hong Dali, natuwa si Mu Zixao. Nanginginig ang diwa. Masasabing kahit gaano kataas ang kanyang martial arts, nakaluhod lang siya kapag nahaharap sa kakaibang swerte ni Hong Dali. Paano makakapag-isip ang isang taong makakadiscover sa sagradong hayop na si Xuanwu? Sobrang saya ko ngayon. Pag-uwi ko sa bahay at kumain ng hating gabi, kakasara pa lang ni Hong Dali ng pinto ng kwarto nang biglang nakarinig ang sistema sa kanyang ulo ng ding na sinundan ng malamig na anunsyo. Side mission 2, natural na alibughang anak. Katayuan ng gawain na kumpleto. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 10,000,001. Gantimpala ng misyon, ang titulo ng matalik na kaibigan ng kalikasan. Epekto ng pamagat, maaaring protektahan ang host mula sa iba't ibang natural na sakuna. Antas ng pamagat, Junior. At pagkatapos na mailabas ang anunsyo na ito, nagkaroon ng karagdagang paliwanag tulad ng Side Task 1. Ang antas ng pagkumpleto ng gawaing ito, perpekto. Karagdagang tala 1, sinimulan ng host na pahusayin ang natural na kapaligiran bago ilabas ang misyon. Talagang mahal niya ang kalikasan at hindi niya kinukumpleto ang misyon para lang matapos ang misyon. Mga karagdagang reward, ang epekto ng pamagat ay pinabuting, at maaaring tumaas ang antas ng pamagat. Karagdagang tandaan 2, ang pamagat na ito ay isang nakatagong pamagat at hindi kailangang isuot ng host. Magkakabisa ito kapag natapos na ang gawain. Epekto ng pamagat, kasalukuyang katangian, tubig, detalyadong paglalarawan, ang host ay maaaring malayang gumalaw sa tubig, at ang mga elemento ng tubig sa paligid ng katawan ay makokontrol ng kalooban ng host. Halimbawa, lumulutang, lumulubog, sumulong, gumagalaw sa kaliwa at kanan, umaatres, at iba pa. Ang gawaing ito ay may mga follow-up na gawain na ilalabas pagkatapos ma-upgrade ang system. Pagkatapos makumplito, ang antas ng pamagat ay maaaring mapabuti. Epekto ng pagpapabuti, kinokontrol ang 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy at lupa, susunod na antas ng pagkakaugnay ng elemento, hindi alam. Nang makita ang mga karagdagang tagubaylang ito, hindi napigilan ni Hong Dali ang pagtawa ng mahabang panahon. Napakagandang dagdag na gantimpala, mayroon ba? Simula ngayon, ang mga ilog, lawa at dagat na ito ang magiging paraiso ko, di ba? Pumasok ako sa tubig. Kung gusto kong lumutang, lulutang ako. Kung gusto kong lumubog, lulubog ako.
Kung gusto kong umalis sa kaliwa, lilipat ako sa kaliwa. Kung gusto kong pumunta sa tama, pupunta ako sa kanan. Okay lang ba yun? Kailangan kong sabihin na may dahilan kung bakit napakasaya ni Hong Dali. Bago tumawid, siya ay isang landlubber. Hindi siya naglakas loob na pumasok sa malalim na lugar ng tubig pagkatapos pumasok sa tubig at umalis sa swimming circle. Hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag natapos na ang gawain ito, maaaring gumastos si Hong Dali ng maraming pera hanggat gusto niya at maghintay para sa pag-upgrade ng system. Hahaha, ngumiti, Guntener, sa wakas makakagastos na ulit ako. Nakangiting tumingin si Hong Dali sa nag-aaway na mga anak na sina Guntener at Satsuma. Mukhang alam ng dalawang maliliit na lalaki na ito na masaya si Hong Dali ngayon, masayang tumatakbo. Paano ang isang tigre na bumagsak at binubuli ng aso? Ang maliit na tigre na Gundam ay hindi pa naninigas kay Satsuma Xiao, at idiniin siya ni Xiao at hinahalikan siya ng mabangis. Matapos panuurin silang dalawa na nag-aaway saglit, ang Hong Dali The Big Prodigal System ay na-pull out muli, at ang halaga ng pagkumpleto na ipinakita sa itaas ay kulang lamang sa 2 milyon. Sa kabutihang palad, sinimulan kong harapin ang nakapalibot na kapaligiran ng Tianjin Mountain bago ito, kung hindi, tiyak na hindi ko makumplito ang pangalawang gawain ng linyang ito. Kung titingnan ito ngayon, tinatayang malapit nang maabot ang target na 2 milyon, at malapit na ang araw ng pag-upgrade ng system. Ang dami pa ring nag-download. Sa pagkakataong ito, halos lahat ng pinagtutuunan ng pansin ng lahat ay ang makalangit na suspense ng I Am a Singer. Ang pinakamalaking bagong dagat sa bansa ay kakarampot. Lagi kong iniisip na sapat na si Zhang Ruoyo para mangibabaw sa yugtong ito, ngunit hindi ko inaasahan na lalabas si Chang Gangyan ngayon. Oo, masyadong classic ang kanta ni Chang Gangyan na reminiscing about the past. This time Zhang Ruoyo meets our opponent. May ideya ka ba? Paano natalo ang Ruoyo ko? Tingnan natin. Nadudurog talaga ang puso ko. Huwag kang madismaya, walang sinuman sa mga awit na ako ngayon ang karapat-dapat na mauna sa isyong ito, ngunit ang mga nasa likod ko ay karapat-dapat. Si Zhang Ruoyo sa pangalawang pwesto at si Chu Jongqin sa ikatlong pwesto ay pawang mga makapangyarihang mga awit, at ang iba ay napakahusay din. Oo, pero generous talaga yung organizer, sobrang luxurious. Nung una, nakita ko na medyo hindi kilalang singers ang lineup, and I thought they are not very good. Now I look forward to coming on Tuesday every week, para makita ko kung paano maglalaban-laban ang mga magagaling. Sino ang nagsabing hindi ito maganda? Ngayon sa yugtong ito ay isang tunay na labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Talagang inaasahan ko ang susunod na kompetisyon. Noong una, inakala ng mga tao na walang suspense tungkol sa kinalabasan ng kasunod na kompetisyon, ngunit dahil ganap na binaliwala ni Hong Dali ang mga sikat na mga awit na dumating para mag-apply para sa kompetisyon. Matapos piliin ang low-key character na si Chang Gangyan, biglang nadiskubre ng audience na puno na naman ng suspense ang programang I Am a Singer. Dahil nakakasilaw si Chang Gangyan sa stage na ito. Napakasilaw nito na kahit si Zhang Ruoyo, na naging sikat noon, ay hindi mapigilan ang kanyang kaluwalhatian. Ang laro ay muling naging paksa ng talakayan, at halos lahat ng ito ay umiikot sa 2 punto. Ang isa ay kung sino ang magiging undefeated na hari sa hinaharap, at ang isa ay kung sino ang magiging bagong dating sa arena na ito sa pagtatapos ng 4th period. Siyempre, walang pakialam si Hong Dali sa mga talakayang ito sa internet. Sa oras na ito, nakahiga siya sa kondongan ni Lin Wei, nakikinig sa ulat ni Zhang Kai sa kanya, Young Master, ang kasikatan ng I Am a Singer ay patuloy na tumataas, at ang bilang ng mga download sa internet ay tumataas din. Ang concert ni Wei at ang mga download ng unang episode ay umakyat din sa bagong taas. Well, so, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, mayroon pa ba? At, Zhang. Ngumiti si Kai at sinabi, sa kasalukuyan, ang mga bayarin para sa mga karapatan sa pagsasahimpapawid ng Tianjin Satellite TV, sa mga karapatan sa online na pagsasahimpapawid para sa mga call na video, at sa mga karapatan sa pag-host sa United States ay binayaran na. Malaking halaga ito ng pera. Well, keep it for now. Just use it as working capital. Sumasakit ang ulo ni Hong Dali, nakakaabala talaga na wala si Xiaoyi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga bagay na ginawa ko. Nag-aalala ako. Speaking of Xiaoyi, Zhang Kai at Lin Wei ay medyo walang magawa. Hindi madaling tumulong sa ganitong bagay. Ang susi ay kung sino ang nasa likod ng mga eksena, at hindi pa sila nahahanap. Ilang tao ang nag-uusap ng si Chu Jongqin ay nagmamadaling pumasok. Nang makita niya si Hong Dali, sumugod siya at niyakap ang kanyang hita, Young Master, tulong. Masyadong malupit ang mga taong iyon. Napakalakas ng bagong Chang Gangyan. Napakalakas nito, hindi ko matiis. Alam na ni Hong Dali na ang taong ito ay tiyak na hindi makayanan, ngunit hindi niya inaasahan na bumagsak siya ng ganoon kabilis. Take your time, anong nangyayari? Pwede bang itigil muna ang pagiging balisa? Okay.
Bagamat nababalisa si Chu Jongkin, sinubukan niyang tiisin ito at sinabing, "Young Master, kung hindi mo ako tutulungan, natatakot akong hindi ko na ito kakayanin pa." Natanggal ako. Isang buong linggo akong walang pinuntahan bago ako na-rank sa pangatlo. Natakot ako na kung mag-relax ako ng kaunti, nasa ibaba ako. Iyon ay magiging isang malaking kahihiyan. Sa totoo lang, hindi nakakaalarma ang mga salita ni Chu Jongkin. Hindi niya talaga kayang magpatalo ngayon. Ang mga tao ay nabubuhay lamang na may mukha. Pumupunta siya rito upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili at itinuturing na isa sa mga nagpasimula. Kung talagang tatanggi ang mga manunood na ipakita ang kanyang mukha at maalis, talagang nakakahiya kung mapupunta siya sa ilalim ng isang beses o dalawang beses sa isang hilera. Oh, okay lang, huwag kang mag-alala. Si Hong Dali ay mukhang may kumpiyansa. Bilang isang time traveler, kung hindi mo kakayanin ang ganoong kaliit na eksena, maaari ka ring mamatay sa isang head-on collision. Kaya't umupo si Hong Dali at nakangiting sinabi, bibigyan kita ng isang kanta. Sinulat ko ito nung naiinip ako sa paaralan nitong 2 araw. Maaari talagang sumulat ng mga kanta si Young Master. Nagulat na sabi ni Zhang Kai, at pagkatapos ay naging malinaw. Ay, oo, ang kantang, Rolling Bead Curtain, na isinulat ni Nian Wei ay ibinigay mo sa kanya, ang Young Master. So anong kanta ngayon? Malalaman mo kung susundin mo ako. By the way, I only have the lyrics and the music. I can barely hum it, but you have to modify it in detail. Sinabi ni Hong Dali habang naglalakad, gusto kong baguhin ito ayon sa aking mga kinakailangan. Ito, Young Master, kaya mo ba? Bagamat alam ni Zhong Qin na ang Rolling Bead Curtain ay ibinigay kay Li Nianwei ni Hong Dali, may kasabihan na ganito ang mga sumusunod, ang mga bagay na ibinigay sa mga babae at mga bagay na ibinigay sa mga lalaki ay nasa iisang langit at sa lupa. Huwag kang mag-alala, hindi nagpahayag ng pressure si Hong Dali, dapat gumana ito. Dapat. Biglang nanghina si Chu Jongkin. Bilang isang bagong henerasyong mga awit na hindi pa sumikat, si Zhang Ruoyu ay nasa magandang kalagayan kamakailan. Ang IMA singer ay puspusan na, at ang kanyang net worth ay tumaas din ng naaayon. Bagamat hindi sinasabing makakaabot siya sa antas ni Li Nianwei, sa ngayon, sa domestic music scene, ang kanyang halaga ay tumaas na ngayon sa isang malaking taas. Lalo na pagkatapos pumirma sa ilang mga pag-endorso sa advertising na may magandang presyo sa mga unang araw, ang kumpiyansa sa sarili ni Zhang Ruoyu ay lalong tumataas. Hindi pa siya naging sikat noon dahil sa swerte, at ang panahong iyon ay masasabing pinakamadilim na panahon niya. Bagaman hindi siya nalulumbay na kailangan niyang ibenta ang kanyang asawa, hindi bababa sa ilang mga komersyal na pagtatanghal ay kailangan, at ang presyo ay hindi masyadong mataas. Kaya nang mabalitaan niyang ang Kaiwei Film and Television ang nag-host ng programang IMA Singer, at may mga bonus na makukuha, pumayag si Zhang Ruoyu na lumahok sa programa ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, mukhang tama ang hakbang na ito na hindi na ito maaaring maging mas tama. Hindi kalabisan kung sabihin na ito ay isang turning point sa kanyang buhay. Sa malakas na lakas, magandang hitsura, at publisidad ng Young Master na si Hong Dali, naging tanyag si Zhang Ruoyu. At masasabing pula ang kalahati ng langit. Iniisip pa nga ng mga tao na ang hinaharap na IMA singer ay magiging yugto ni Zhang Ruoyu. Isang nakasisilaw na bagong bituin ang sisikat. Hindi mapigilan ni Zhang Ruoyu na maging kampante. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan. Maraming mga taong biglang sumikat ang kailangang dumaan sa yugtong ito. Una, ang kaisipan ay wala sa magandang posisyon, pagkatapos ay nagiging mayabang, at pagkatapos ay nagiging mayabang at mayabang. Sa kabutihang palad, si Zhang Ruoyu ay nagdusa noon at naunawaan niya na ang tagumpay ay mahirap makuha, kaya kahit na siya ay medyo masaya, hindi bababa sa ito ay hindi umabot sa punto ng pagiging mayabang. Nang dumating si Chang Gangyan, si Zhang Ruoyu ay hindi natakot, bagkus ay nasa sabik. Dahil alam niya na ang mga mapagkompetensyang laro lamang ang kawili-wili at may mataas na rating. Habang tumataas ang ratings, natural na tataas ang kanyang net worth. Kaya hindi na lang siya umimik, nagsikap na lang siya para pagbutihin ang sarili, maayos na ayusin ang musika, at mag-practice ng pagkanta. Siya ay isang babae na kayang tiisin ang mga paghihirap na lampasan niya ang mahihirap na taon noon, at ngayong nasa unahan na ang liwanag, paano siya maduduwag? Zhang Ruoyu, halika. Ikaw ang pinakamahusay. Nakatayo sa harap ng salamin sa banyo, lihim na pinapasaya ang sarili, muling naglagay ng kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha si Zhang Ruoyu. Habang iniisip niya ito, biglang may mga yabag mula sa labas ng pinto. Noong una ay walang pakialam si Zhang Ruoyu, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niyang may mali. Dahil narinig niya ang boses ni Chu Jongkin na nagsasabing, Young Master, ano ang pangalan ng kantang iyon? Ang boses ni Hong Dali ay, sasabihin ko sa iyo mamaya, kailangan kong tingnan kung maaari mo muna itong kantahin. Gusto mo bang kantahin ito? Kung ito ay mabuti, kung gayon kailangan mong tanggapin ang iyong malas. Sabi ng grupo ng mga tao habang unti-unting lumalayo ang mga yabag nila. Si Chu Jongkin ba? Hindi ba siya nanalo sa ikatlong pwesto noon? Bakit siya pumunta sa binata para humingi ng kanta? Medyo nagulat si Zhang Ruoyu.
Pagkatapos ng lahat, sa katayuan ni Chu Jongkin sa mundo, talagang hindi na kailangang magtanong kay Hong Dali ng mga tagubilin sa musika. Haha, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Mas mabuting mag-practice muna ako ng pagkanta. Marahang umiling si Jiang Ruoyo, narinig ko ng 2 beses ang young master na umungol noon. Hindi man lang siya kumakanta sa tono. Paano siya mahahanap ni Chu Jongkin? Humingi siya ng payo. Ngunit 2 hakbang pa lamang, biglang huminto si Jiang Ruoyo at sinabi sa walang boses na boses, hindi tama iyon. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Jiang Ruoyo, may kumanta noon si Miss Nianwei. Ang kantang, Rolling Bead Curtain, ay binigay daw sa kanya ng young master. Kaya sa pagkakataong ito, naisip ni Na Chuzong at Chin. Hindi, kailangan kong pakinggan ito. Siya. Maingat na sinundan si Na Chuzong, Chin Hong Dali at iba pa upang magsanay sa pagkanta. Sa labas ng pintuan ng bulwagan, si Jiang Ruoyo ay nakinig ng palihim. I have loved and lost. Ang pinto ng singing room ay hindi nakasara ng mahigpit, at ang halatang off-key na pagkanta ni Hong Dali ay maririnig mula sa loob. Si Jiang Ruoyo ay nakinig ng ilang salita ng casual, at biglang nagsabi ng kakaiba, ito ba ang antas? Hindi tama iyon. Bagamat siya ay naguguluhan, kailangan niyang sabihin na ang mga taon ng paghihirap ang naging dahilan ng pagiging maingat ni Jiang Ruoyo. Alam niya na si Hong Dali ay napakahusay sa paggastos, ngunit mayroon din siyang iba pang nalalaman tungkol kay Hong Dali, iyon ay, si Hong Dali ay hindi lamang magaling sa paggastos, ngunit nakakagawa din siya ng mga himala. Kaya kahit na sa tingin niya ay napaka-off-key ng kanta ni Hong Dali, matyaga pa rin siyang nakinig. Hinanap ko ang dulo ng dagat, ngunit hindi pinansin ang paikot-ikot na ilog. Ang iba't ibang off-key na siranggang boses ni Hong Dali ay nagmula muli sa loob. Saglit na nakinig si Jiang Ruoyo at biglang nagsalita ng kakaiba, mali pa rin, ano ba ang mali? Muli niyang naisip ito at biglang napagtanto, siya nga pala, hindi magkatugma ang lyrics, at hindi magkatugma ang batang mga awit. Sa pag-iisip sa kanyang puso, hindi nagtagal ay gamaan ang pakiramdam ni Jiang Ruoyo, pakinggan mo muna kung ano ang pakiramdam nang matapos mong kantahin ang kantang ito ng buo. Napakahusay ng pagkakasulat ng mga nakaraang linya ng mga liriko, at napakaganda ng artistikong konsepto. Bagamat ang kanta ay hindi man lang ritmo, at ang pagkanta ay hindi sapat na propesyonal. Ngunit ang kinakanta ng young master at ang kinakanta ni Chu Jongkin ay dapat na 2 magkaibang bagay. Hindi nagtagal, sa singing practice hall, kinanta ni Hong Dali ang buong lyrics ng kanta. Palabas. Ang boses ay paos at wala sa tono, at ang mga lyrics ay madalas na natigil, ngunit kahit na ano, at least kumpleto ang kanta. Dumating ang nakakatuwang boses ni Chu Jongkin, young master, maganda ba talaga ang kantang ito? Gusto talagang itanong ni Jiang Ruoyo ang tanong na ito. Kalokohan, hindi mo alam na kumakanta ako nang wala sa tono, sabi ni Hong Dali, halika, isa-isa mong pangungusap, at aayusin ko ito para sa iyo habang nakikinig. Magsimula tayo sa unang pangungusap. Kantahan mo muna ito sa bilis ko, sabi ni Hong Dali. Pagkatapos noon, muli siyang tumawag, Sister Kai, gumawa ng marka ng staff. Hindi ko alam kung paano gawin ang bagay na iyon. Hinihiling mo kay Lao Chu na i-record at ayusin ito ng mag-isa. Okay. Nagpahayag ng kawalan ng magawa si Chu Jongkin. Sa oras na ito, handa na siya na nasa ilalim ng susunod na yugto. Gayunpaman, kailangan niyang gumawa ng paraan upang maiwasan ang mga tao sa pagtatapos ng susunod na yugto, kung hindi, mahirap itong harapin sa ibang pagkakataon. Nagmahal ako at nawala. Si Chu Jongkin ay tiyak na nagsimulang kumanta, nagre-record habang kumakanta. Hindi, kapag nawalan ka ng 3 salita, ang bilis mo, mas mataas ang susi, oo, iyon na. Si Chu Jongkin ay kumanta habang sinabi sa kanya ni Hong Dali kung ang tono ay dapat na mataas o mababa, at ang bilis ay dapat na mas mabilis kaysa mas mabagal. Paano pa sasabihin? Ang mga tanga ay may kanya-kanyang paraan. Si Hong Dali mismo ay hindi makakasulat ng mga marka ng musika, ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya nakikinig kahit papaano ay masasabi pa rin niya kung tama o mali ang pagkanta ni Chu Jongkin. Sister Jiang, anong ginagawa mo dito? Nang marinig ito ni Jiang Ruoyo, isang boses ang biglang tumunog sa tabi niya. Lumingon siya at nakitang si Tang Moxen iyon. Mabilis na gumawa ng tahimik na ekspresyon si Jiang Ruoyo, siya, nandito ang young master. Tinuturuan ko si Mr. Chu na kumanta. Dali. Tinuturuan niya si Chu Jongkin kumanta. Natigilan si Tang Moxen, pwede bang turuan na lang siya ni Chu Jongkin kung paano kumanta? Pero tama. Binigyan ni Dali si Sister Nianwei ng kanta na tinatawag na Rolling Bead Curtain, dati. Pagkaraan ng ilang sandali na nakinig ang dalawa, sinabi ni Tang Moxen, posible ba talaga ito? Jiang Ruoyo, ako. Hindi ko rin alam. Nagtapos si Tang Moxen, kung lalabas siya sa harap ko ngayon, ipinapangako kung hindi ko siya papatayin. Tahimik na nag-uusap sina Tang Moxen at Jiang Ruoyo sa labas ng pinto, ngunit patuloy silang nag-eeksperimento sa mga kaliskis sa loob. Sa pagkakataong ito, muling tumunog ang boses ni Hong Dali, mas mataas ang tono ng salitang, Chu. Mas mataas. Mag-unat. Umakyat.
Oh, 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 oo, ganito, eh. Hintayin mo ako tingnan mo, kung paano isulat itong music score, gumuhit pa ako ng mga linya. Tang Moxon, ang marka ng musika ay may mga linya pa rin sa ilalim nito, naiintindihan ba ito ng taong iyon? Jiang Ruoyo, hindi ko alam, dapat. Kaya ko. Kaya't sa loob ay nagsasanay ang mga tao, at ang mga tao sa labas ay nakikinig at nag-uusap. Sa isang kisap mata, mahigit 2 oras ang lumipas. Sa oras na ito, halos natapos na ni Hong Dali ang paraan ng pag-awit ng buong kanta, at ang himig ay karaniwang nakaayos. Ngumiti si Hong Dali at nagsabi, okay, gumawa tayo ng ilang mga pagsasaayos sa dulo. Tandaan, susubukan ko muna at tingnan. Makita ang epekto. Mapait na umiyak si Chu Jongkin, young master, napakahirap ng kantang ito. Maaari ka bang magpahinga? Natatakot ako na kung magpapatuloy ako ng ganito, hindi magiging sapat ang kapasidad ng baga ko. Papatayin nito ang mga tao. O sige, pahinga muna tayo. Nakangiting sabi ni Hong Dali, hihiga lang ako saglit habang gumaling ka, at kukuha ng Golden Throat Watermelon Cream Throat Lozenges para malinisan ang iyong lalamunan. Hindi niya nakalimutang idagdag sa dulo. Actually, meron akong mas malupit na kanta na walang lyrics, pero natatakot ako na hindi mo ito kantahin. Mas maganda ang kantang iyon kaysa sa isang ito. Kakantahin ko pa rin ang isang ito, walang magawang sabi ni Chu Jongkin, gusto ko pang mabuhay ng 2 pang taon. Bamulong si Tang Moxon sa labas ng pinto, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Dadali. Ang kanta na pinakinggan ko ngayon ay walang espesyal, ito ay isang alulong lang, ngunit ang mga lyrics ng Dali ay talagang maganda. Siya ay may talento at marunong ding sumulat ng mga kanta, hihi. Sa tingin ko kung ang buong kanta ay kantahin sa isang hininga, ito ay mabuti. Gayunpaman, si Jiang Ruoyo ay walang gaanong kumpiyansa. Pero kahit papaano ay sigurado siya sa isang bagay, magaling si Hong Dali sa paggawa ng mga milagro. Kaya bago lumabas ang resulta, hindi mo siya dapat maliitin. Naturally, hindi makita ni Hong Dali ang nagulat na hitsura ni Tang Moxon, o ang maalalahaning tingin ni Jiang Ruoyo. Sa katunayan, hindi siya nag-aalala tungkol sa hindi maganda ang kanta. Sa lupa, ang kantang ito ay kinuha ang mundo ng musika mula nang lumabas ito sa entablado ng I Am a Singer. Sa mundong ito, mahusay na ang galing ni Chu Jongkin sa pagkanta. Kung nagsasanay siya ng husto, handa na si Chu Jongkin. Mataimtim niyang kinuha ang mikropono at tiningnan ng malalim si Hong Dali, ang mahiwagang binata. Sa sandaling ito, siya ay ganap na handa. Wala akong narinig na masama tungkol sa mga bagay na ibinigay sa akin ng young master. Nagsimula na ang musika, at sinabayan ng piano ang nakapalibot na symphony orchestra, na may makapal na tono at malambing na musika. Isang pamilyar na prelude ang tumunog, na isa sa mga paboritong kanta ni Hong Dali sa kanyang nakaraang buhay sa mundo. Ang himig sa simula ay banayad, tahimik, mababa, at puno ng magnetismo. Pagdating sa ikalawang koro, ito ay masasabing kahanga-hanga. Ang mga liriko ay nagsusulat tungkol sa pagpupursige ng mga pangarap, ang kawalan ng kakayahan laban sa mga hadlang ng katotohanan, at ang buntong hininga ng sa wakas ay natagpuan niya ang lahat, na lubos na yumantig sa puso ni Hong Dali. Mula sa unang pagkakataon na marinig niya ang kantang ito, minahal ito ng husto ni Hong Dali. Sa Earth noong mga oras na iyon, walang araw na hindi nakinig si Hong Dali, kung hindi ay hindi niya ito maaalala ng malinaw kahit na siya ay isang out of tune na tao. Oo, ito ang kantang, Never Left, na humanga sa mundo sa sandaling ito ay inilabas. Ang marilag at emosyonal na kanta ay ang pinakamahusay na interpretasyon ng Never Left. Ang proseso ng paglikha ng kantang ito ay masasabing 1,000 twists at turns, o masasabing ang masarap na alak ay natitimplahan ng panahon. Lalo itong nagiging mabango habang iniimbak. Hinding-hindi ka magsasawang tikman ito ng 1,000 beses. Ang kantang ito ay may ups and downs, maislan at madamdamin. Sa madaling salita, ang kantang ito ay puno ng mga emosyon na hindi kayang pigilin. Ang orihinal na mga awit ng bersyon ng Mandarin, si Lin Jixuan, ay may boses na may mayayamang ekspresyon at sinseridad, at ang kombinasyon ng mga liriko at musika sa kanyang pag-awit ay napakatingkad at hindi mapapalitan na walang sinuman ang makahihigit sa kanya sa kantang ito. Nakakalungkot lang na ibang mundo ito, kaya ibang paraan lang ang magagamit ni Hong Dali para maibalik sa mundo ang kantang ito. Si Chu Jongkin, isang veteranong bituin sa industriya ng musika, ay may mga kasanayan sa pag-awit sa unang klase. Ang pambihira ay ang kanyang hininga ay sapat na ang haba at hindi siya humihinga ng marahas kapag kumakanta. Ito ay maihahambing kay Lin Jixuan. Kung hindi, paano pahihintulutan ni Hong Dali na madumisan ng iba ang mga class echo sa kanyang puso? Nagmahal ako at nawala, hindi nagtagal, nagsimulang kumanta si Chu Jongkin. Napuno ang singing room ng kanyang malalim na boses. Halos sa isang kisap mata, ang mga emosyon ni Tang Moxon at Jiang Ruoyo sa labas ng pinto ay lubos na naaakit, na parang bumalik sila sa isang tiyak na yugto ng panahon. Natigilan si Tang Moxon. Natigilan si Jiang Ruoyo. Pareho silang may mga ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha, bahagyang nakabuka ang kanilang mga bibig. Ito ba ang kantang isinulat ng bingi sa tono na si Hong Dali? Eto na, bagamat hindi pa sumikat si Jiang Ruoyo,
nabuhay siya sa inggit at papuri ng iba mula pa noong bata pa siya. Noon pa man ay alam na niya na ang kanyang kinabukasan ay iba sa kanila. Pangarap niya simula pagkabata ay maging singer. Sikat na singing queen. Siya ay talagang nagsusumikap, ngunit sa wakas ay natuklasan niya na ang musika ay madalas na walang mga hangganan. Paos at off-key ang pagkanta ni Hong Dali, pero sinong mag-aakala na ang mga kantang isinulat niya ay sobrang nakakaloka. Nakaramdam ng pananibik si Zhang Ruoyo. Originally, na-curious lang siya at lumapit siya para tingnan, pero hindi niya inaasahan ang ganoong kalaking windfall. Alam mo, kahit na ang mga kilalang kompositor sa music scene ngayon ay hindi makapagsusulat ng mga kanta na makakapagpa-shock sa kanya hanggang sa ganito. Bukod dito, ang taong gumawa ng kantang ito ay isang kalahok na kumanta ng wala sa tono. Nang mapuno ng pagkabigla ang kanyang puso, si Chu Jongkin ay kumakanta na sa magandang mood. Nang bigla akong lumingon, napagtanto kong hinihintay mo ako at hindi ka umalis. Si Tang Moxon ay ganap na natigilan. Narinig na niya noon ang lyrics ng kantang ito, at wala siyang masyadong nararamdaman noon. Ngunit sa sandaling ito, matapos marinig ang perpektong pagganap ni Chu Jongkin, siya ay ganap na natigilan. Bigla niyang natuklasan na ang munting alibughang anak na nasa tabi niya ay nagbago. Sa sandaling ito, talagang nakaramdam ako ng kaunting inggit kay Hong Dali at sa kanyang talento. Hindi niya masyadong masabi kung ano ang lasa, medyo maasim at medyo matamis. Parang may kung anong bahagyang naantig sa kanyang puso, at lalong ilinaw na mga figure ang pumuno sa kanyang isipan, na tumatak sa kanyang puso na parang kutsilyo, na hinding-hindi mabubura. Natigilan siya saglit, at natahimik ang buong singing room. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang narinig niya, "Hoy, Ruoyo, Zinkson, bakit kayo nandito?" Matapos bawiin ang kanyang iniisip, hinarap ni Tang Moxon ang nakangiting mukha ni Hong Dali. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. "Hehe, Dali, ang ganda talaga nitong kantang sinulat mo." Si Tang Moxon ay humakbang pasulong, nagkusa na hawakan ang kamay ni Hong Dali, at sinabing may kalokohan, "Ano ang pangalan ng kantang ito? Maaari mo bang sabihin sa akin? Ano ang pangalan?" Kinamayan siya ni Hong Dali at sinabing, "Paano kung tawagin itong, Never Left Away? Ang pinakamagandang kanta na narinig ko. Hindi ba kailangan yun?" Pagkatapos ng lahat, ang mga kanta sa mundong ito ay medyo naiiba pa rin. Sa oras na ito, nakaluhod lang sina Chu Jongkin at Zhang Ruoyo. Mapagpakumbaba sila, lalo na si Chu Zong. Si Qin, na nakatingin sa maamong mga mata ni Hong Dali, para itong bagong kasal na manugang na nakatingin sa kanyang asawa. Dapat isipin ng mga taong hindi nakakaalam na abnormal ang oryentasyon niya. Kabanata 175 ang babaeng tumatalon sa ilog. Ang saya ko ngayon. Nagunat ng mahabang panahon si Hong Dali at sinabing, "Umuwi ka at matulog, umuwi ka at matulog." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at hinawakan ang kamay ni Li Nianwei, at nakangiting sinabi, "Sister Nianwei, 2 araw na akong naghihintay para magsulat ng script. Mag-schedule tayo. Isang pelikula. Medyo boring lang kanina." Si Li Nianwei, na hindi pa tumanggap ng anumang patalastas, ay direktang tumango, "Okay." Tumabi si Tang Moxon. Tuwang-tuwa rin niyang sinabi, okay, Dali, gusto ko ring pumunta." Siyempre nandyan ka, malakas na tumawa si Hong Dali, ang produksyon ng Dali ay dapat na isang dekalidad na produkto. Kailangan kong gawing mas engrandi ang cast. Huwag kang mag-alala, isusulat ko ang script sa susunod na 2 araw. Oo nga pala, dapat marami tayong pera ngayon. Ako ang bayad sa copyright ng mga awit, at hindi ko inaasahan ang bayad sa pag-download, at mayroong Tube Bros. Ito ay higit sa 40,000 yuan sa isang araw. Ang perang ito ay hindi masasayang kung ito ay walang kabuluhan. Paano ka mawawala ng pera nang hindi gumagastos ng pera? Well, mayroon kaming maliit na exposure sa iba pang mga bagay, kaya magsimula tayo sa mga pelikula. Lumalabas na napakaraming klasikong pelikula sa planeta. Hindi ko naman sinasabing naaalala ko lahat ng plots at scenes, pero at least nakakaalala ako ng ilang katulad na walang problema. Kasabay ng mga gamit ng ating Miko, dapat may head start. Sa katunayan, matagal nang pinag-iisipan ni Hong Dali ang bagay na ito, ngunit hindi pa siya nakabuo ng isang detalyadong plano sa pagpapatupad. Ngayon kapag umalis si Chu Jongkin sa entablado ng Ako ay isang mga awit sa isang marangal na paraan, siya ay magiging malaya at naghihintay lamang upang mangolekta ng pera. Dahil si Zhang Kai ang namamahala sa mga bagay dito, makatitiyak siya. Gabi na, lumabas ka at umuwi. Ang hindi ko inaasahan ay nakaharang ang sasakyan sa kalagitnaan pa lang. Hinarangan ng mga naglalakad, bisikleta, pribadong sasakyan, taxi, at bus ang dating malawak na kalsada. Kung sinubukan kong umatras, napuno na ng sasakyan sa likod ang kalsada. Oo, mukhang hindi tayo makakaalis. Hindi nagmamadali si Hong Dali at humiga lang, iidlap muna ako. Si Tang Moxon ay nakaupo roon na hindi makatulog habang hawak ang maliit na tigre na Gundamar, iniisip pa rin ang kantang, "Wala," na isinulat ni Hong Dali. Kaliwa, nang makitang medyo pagod si Hong Dali, ninis din siya. Alamin mo lang kung ano ang nangyayari.
Kaagad, ibinaba niya ang bintana at iniangat ang ulo upang tanungin ang isang dumaan na nauna sa kanila, "Kuya, ano ang nangyayari sa unahan?" Ang dumaan, isang matandang nasa edad 50, ay nakaturo pataas gamit ang kanyang kamay. Sinundan ni Tang Moxon ang kanyang kamay at tumingin. Mula sa malayo, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa tulay ng Fengyuan Lake at nakatingin sa tubig. Hindi makita ng malinaw ang mukha. Umihip ang malamig na simoy ng gabi. Nakasuot ng puting damit ang babae at parang diwata, na hanggang baywang ang buhok na lumilipad sa hangin. Natatakot na sinabi ni Tang Moxon, talon siya sa ilog. Malamang simula nang umiral ang salitang, paglukso sa ilog, ito lang ang pagkakataon na kaya niyang tumalon ng labis na parang isang diwata na umaakyat. Narinig kong may gustong tumalon sa ilog. Agad na naging masigla si Hong Dali at nagtanong sa isang dumadaan, isang lalaki o isang babae. Ano ang nangyayari? Hindi niya alam na ang babae pala ang nagsabing, gusto kong sumakay sa hangin. Passerby A, narinig ko na ang karera ng babae ay hindi kasiya siya, hindi pa siya nakakahanap ng seryosong trabaho, at ang kanyang pangarap sa pagkabata ay nasira. Hong Dali at Tang Moxon, napakaawa. Idinagdag ni Passerby A, ang babaeng ito ay kalahati. Siya ay tumayo isang oras na ang nakalipas at sinabing gusto niyang tumalon. Marami ng mga kabataang lalaki sa paligid namin na naghubad ng kanilang mga damit at naghihintay na tumalon siya. Paano niya magagawang palampasin ang isang magandang pagkakataon para sa isang bayani upang iligtas ang isang kagandahan? Malalaman mo sa kanyang figure na siya ay mabuti. Naghintay ako, ngunit ang babaeng ito ay hindi pa kumikilos, siya ay umiiyak. Sinabi ni Hong Dali, kasalanan niya, bakit siya napakasungit? Dagdag pa niya sa dulo, hindi mo pa nahuhubad ang pantalon mo. Hindi yan totoo, sabi ng isang dumaraan, ngunit sinasabing napakalaki ng mga gamit ng ilang kabataang lalaki, ngunit sa paglipas ng panahon, lumiliit muli ang mga ito. Tingnan mo ang kahulugan ng sinabi ng matandang ito. Ngumiti si Hong Dali at nagsabi, tatalon ba ang babaeng ito sa ilog dahil lang sa hindi siya makahanap ng trabaho? Napakahina ba ng kanyang psikolohikal na kalidad? Passerby A, may emotional factors din daw. May nililigawan ang boyfriend sa isang mayamang babae at ayaw na sa kanya. Oo, sabihin mo na. Ang ibang kahulugan ay hindi gaanong, ngunit ito ay tiyak na lubhang nakamamatay kay Tang Moxon. Lahat kami ay babae. Sinabi ni Tang Moxon na, oo, at sinimulang kalugan ang braso ni Hong Dali, Dali, subukan mong iligtas siya. Sinabi ni Hong Dali, huwag kang mag-alala, talon siya ng maaga. Kung gusto mong sabihin ko sa kanya na hindi siya makakasayaw ngayon. Hindi ka ba nakinig? Marahil ay dahil sa emosyonal na pagkabigo. Napakaraming lalaki doon na naghubad ng kanilang mga damit at naghihintay sa bida na iligtas ang kagandahan. Malamang na lumaban sila. Bakit kailangan nating lumaban? Sabi ng passerby A, sino ang nagsabi? Hindi. Hoy, young master, mayaman ka rin, ano sa tingin mo ang iniisip ng babaeng ito? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, hindi ko masabi, kalimutan mo na, may siksikan pa rin, tingnan natin. Tingnan mo. Bago siya naglakbay sa panahon, si Hong Dali ay may palayaw, kapatid na Chinggong Jimmy Dali. Naglakbay siya sa panahon dahil gusto niyang iligtas ang dalawang bata. Nang makita niya ang sitwasyong ito, hindi siya kumibo, ngunit gusto pa rin niyang iligtas siya sa kanyang puso. Lupain. Agad na bumaba ng sasakyan ng grupo. Siyam na malalaking aso ang nagbukas ng daan at pinaalis ang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, narating ni Hong Dali at ng iba pa ang dulo ng tulay. Habang papalapit sila, nakita ni Hong Dali ang babaeng nakatayong mag-isa sa handrail ng tulay, na lumilipad ang puting damit at lumilipad ang mahabang buhok. Nakakalungkot na ang mukha ay nakaharang at hindi makita ng malinaw. Si Hong Dali, nakasasabi pa lang na gusto niyang gumawa ng pelikula, ay biglang nakaramdam ng kilabot. Kung ang lalaking ito ay mukhang gumapang palabas ng TV, siya si Sadako, at hindi na niya kailangan pang mag-makeup. Sa oras na ito, naramdaman ng babae na may mali sa kapaligiran. Lumingon siya at nakita si Hong Dali at ang iba pa, at sinabing kinakabahan, huwag kang pumunta rito. Ikinalat ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, nakangiti pa rin ang kanyang mukha at mukhang hindi nakakapinsala, nandito lang kami para panuurin ang saya, medyo malabo ang paningin ko at gusto kong lumapit. Haha, muling ibinaling ng babae ang kanyang ulo, ngunit hindi pa rin nakikita ni Hong Dali ang kanyang mukha ng malinaw. Tumawa lang siya at sinabing, nakikita mo ba ang biro ko? Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Ikaw mismo ang gustong tumalon sa ilog, bakit hindi mo patawanin ang iba? Bagamat ganoon ang iniisip ni Hong Dali sa kanyang puso, hindi niya ito sinabi sa kanyang bibig. Kakaiba lang ang sinabi niya, speaking of which, ate, bakit ka tumalon sa ilog? Tinitingnan ko ang anyo mo. Nakaumbok pasulong at paatros, manipis na baywang, mahahabang binti, at balingkinitang damit. Sa kanyang mahabang buhok na lumilipad, para siyang diwata. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bagamat gusto niyang tumalon sa ilog, kalayaan niya ito sa napakalaking edad, ngunit sa ugali ni Hong Dali, natural na kailangan niyang humanap ng paraan para mailigtas siya. Ngunit sa huli, malungkot na sinabi ng babaeng ito, sinisikap mo ba akong linlangan? Labis na nasaktan si Hong Dali, tatalo ka pa rin, kaya walang masama sa pakikipag-chat.
Maaari nating pag-usapan ang ating mga mithiin at pag-isipan ito. Buhay, at iba pa. Hindi ba't napakaganda? Hindi naman nakakatuwa ang babae sa sinabi niya. Bahagya lang siyang tumanggo. Agad na napagtanto ni Hong Dali na ang taong ito ay talagang abnormal. Sa oras na ito, binigyan niya ang mga tao ng napakakalmang pakiramdam. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay madalas na nagpapakilabot sa mga tao, ngunit tila wala siyang nararamdaman. Dapat sabihin na maaaring hindi tama ang mga unang iniisip ni Hong Dali. Ito ay isang tao na talagang gustong mamatay. Kalmado ang boses ng babae, ano ang gusto mong pag-usapan? Matagal na nag-isip si Hong Dali at biglang napagtanto na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, sinabi lang niya, naninigarilyo ka ba? Hindi ako naninigarilyo. Pagkatapos, sagot ng babae. Pinaplano mo pa ring tumalon sa ilog, pinutol ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, hindi mahalaga kung subukan mo. Kahit na mabulunan ka, karanasan pa rin ito bago mamatay, tama ba? Pagkasabi niya nito ay may lumapit agad. May paggalang siyang nag-abot ng isang sigarilyo. Then, okay. Inunat ng babae ang kanyang kamay para kunin ang sigarilyo at itinapat sa kanyang bibig. Ang kanyang mga daliri ay napakamanipis, mahaba at puti. Makikita na ang babaeng ito ay hindi lamang puti ang damit, kundi pati na rin ang kanyang balat ay dapat na sobrang puti. Dahil dito, lalong naging mausisa si Hong Dali. Paanong ang gayong babaeng may mahusay na congenital condition ay napakahirap isipin? Para sa kawalan ng trabaho. Wala pa akong narinig na babaeng tumalon sa ilog dahil wala siyang mahanap na trabaho. Nawala sa pag-ibig. Sinong lalaki ang mag-aatubili na isuko ang isang napakagandang babae? Bigyan mo. Utos ni Hong Dali. Naglabas si Goji ng $100 at sinindihan ito, saka humakbang para tulungan ang babae na magsindi ng sigarilyo. Napakayaman mo, huminga ng malalim ang babae. Kung tutusin, hindi pa siya naninigarilyo noon. Siya ay nabulunan at umubo ng paulit-ulit, at ang kanyang mahaba, makinis at may kantab na buhok ay lumilipad sa hangin. Kumuha siya ng 2 pang puff, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang lasa ng sigarilyo ay napakapait, maanghang, at astringent. Sinabi ko sa iyo na huwag magpahayag ng damdamin sa oras na ito, agad na tumayo si Hong Dali, bakit mo ginagawa ito? Gusto mong tumalon sa ilog? Sabihin mo sa akin. Simula noong bata ako, wala akong nagawa. Nagpatuloy ang babae sa paninigarilyo, gusto kong gumuhit ng comics, gumuhit ng mga character, at magsumite ng mga artikulo sa mga comic society. Pagkatapos noon, ito. Mabuti na lang, ano ang susunod na mangyayari? Tanong ni Hong Dali. Mapait na ngumiti ang babae at sinabing, kung gayon. Hindi sinasadyang nasunog ang comics club at nasunog ang lahat ng comics na iginuhit ko sa loob ng 4 na taon. 4 na taon na ang nakalipas. Ilang 4 na taon pa ba ang buhay? Mga maneskrito pa rin iyon. Gusto kong hanapin silang lahat. Hindi ko na ito maibabalik. Nagsara ang comic book club dahil dito, at wala akong nakuhang halaga. Ito ay talagang napaka-tragic. Isa lamang itong trahedya ng tao. Kung si Hong Dali, tiyak na hindi kakayanin ni Hong Dali. Mamaya, nakahanap na ako ng boyfriend, napakapait ng boses ng babae, hindi nagtagal, umalis siya kasama ang mayamang babae. Maaari nating pag-usapan ito ngayon na ang comics ay wala na, ngunit pagkatapos ng lahat, ikaw ay tumalon sa ilog para sa kanya. Hindi ka pa ba kontento? Malungkot na tanong ni Hong Dali, mayaman ba ang mayamang babaeng iyon? At least mas mayaman siya sa akin. Dahan-daw ang sabi ng babae. Paulit-ulit na tumanggo si Hong Dali at nagsabi, bueno, kasalanan niya ito, ngunit tulad ng sinasabi ng lumang kasabihan, kung ang mga luma ay hindi mawawala, ang mga bago ay hindi papasok. Malungkot na sinabi ng babae, paano ito magiging madali? Noong una, nais kong magkaroon ng magandang buhay. Maaari akong kumita ng mas maraming pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ngunit, sino ang nakakaalam kung bakit ako malas na mawalan ako ng pera kahit saang kumpanya ako nagtrabaho? Sa huli, nagtrabaho ako bilang isang tindero sa isang supermarket. Naku, wala akong magagawa tungkol dito. Isang paraan upang mabuhay. Talagang miserable ang karanasan ng babaeng ito sa buhay. Nagtanong si Hong Dali, nasuri mo na ba ang dahilan? Meron, at sinabi ko sa iyo na ako ay pangit. Napangiti ng mapait ang babae, I did. Siya ay isang pangit at malas na babae. Ako ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Sino ang nagmamalasakit sa akin bilang isang tao? Lalong naging miserable ang kanyang mukha habang nagsasalita, at winuwagayway niya ang kanyang mga kamay sa kawalan ng pag-asa. Salamat sa pakikipag-usap sa akin. Sinabi ito ng babae. Ngumiti, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at sumulyap kay Hong Dali sa huling pagkakataon. Wow, hahaha. Nalaman kong mali ang hula ng lahat tungkol sa papel ng babaeng ito. Kaya sobrang nasiyahan ako dito. Ayon sa karaniwang pagsasanay, magdadagdag ako ng 2 update sa hating gabi. Lahat ay handang bumoto. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Hong Dali kung bakit palagi niyang tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang buhok. Siya ay talagang 24 o 5 taong gulang lamang, na siyang panahon ng kanyang kabataan.
Ang tabas ng kanyang mga mata, ilong, at labi ay napakaganda, hindi banggitin na maihahambing kina Tang Moxen at Li Nianwei, ngunit hindi bababa sa maaari siyang ituring na isang top of the range na pagpipilian. Pero may malaking itim na birthmark sa mukha niya, na nagmistulang tint bowl na nakadikit sa mukha niya ang buong mukha niya. Sabihin natin, ang babaeng bersyon ng green-faced beast na si Yang Ji ay malamang, iyon lang. Pangit ba ako? Tanong ng babae na ikinakunot ng noo niya. Actually, ang pangit talaga. Sa oras na ito, huminto na lang si Hongdali sa pag-aaliw sa kanya. Anyway, hindi ka makapaniwala sa akin kapag sinabi kong maganda ka, tama. Well, napaka-honest mo, salamat. Sinabi ng babae kay Hongdali ang sagot ay nagpahayag ng kasiyahan, kaya, kailangan kong umalis. Masayang-masaya akong nakilala ko ang isang tapat na taong tulad mo sa buhay ko. Sana ay maging magkaibigan tayo sa kabilang buhay. Matapos sabihin ng babae ang mga huling salita, sumulong siya at amba si He, at pagkatapos ay tumalon sa tubig na may pop sa gitna ng mga bulalas ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalon siya ng napakabilis kaya napatalon din si Hongdali. Lahat ng tao sa kanilang paligid ay bumulalas, napakabuti at kahanga-hanga ang binatang ito. Siya ay sapat na matapang upang gawin ang tama. Sa katunayan, ang gustong sabihin ni Hongdali ay, siya, sino ang tumutulak sa akin mula sa likod. Nang makitang tumalon si Hongdali, hindi makaupo ang mga gangster. Sa isang iglap, mahigit 10 tao ang tumalon sa pamamagitan ng thud-thud, at may mga sumisigaw sa gilid. May nahulog sa tubig, lahat pumunta at iligtas siya. Pagkatapos ay nakita ng lahat si Hongdali na masayang lumalangoy sa tubig na parang isda. Freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly, kahit noong nagka-interes si Hongdali, gumamit pa ng dog paddle ang taong ito. Ang mga tao sa paligid niya ay natakot, ngunit si Hongdali ay napakasaya. Side Mission 2, ang Natural Good Friend Mission ay katatapos lang, at si Hongdali ay nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Hindi ito maaaring maging mas angkop. Siya ay hindi matatalo sa tubig. Wala siyang panahon para mag-eksperimento noon, pero ngayon ay gumaan na ang pakiramdam niya. Napakainit ng tubig sa paligid niya kaya hindi man lang nakaramdam ng lamig si Hongdali. Bukod dito, ang tubig ay napakatalino at maaaring sundin ang kanyang kalooban na baguhin ang estado ng daloy, maaari lamang siyang mag-pose, at ang epekto ng tunay na pag-unlad ay ang lahat ang tubig sa Fengyuan Lake ay lumikha ng lugar. Sa oras na ito, nahulog ang babae sa tubig at diretsyong lumubog. Bumulusok si Hongdali at mabilis na nakita ang kanyang katauhan. Masasabi ko, ang puting damit na suot niya ay napakakilala. Hinawakan ni Hongdali ang kamay ng babae. Sa pagkakataong ito, lumapit din ang mga natalo at isa-isang sinunggaban ang dalawa. Matapos magsumikap sa loob ng 5 o 6 na minuto, sa wakas ay ligtas silang nakarating. Holy shit, ang saya ng swimming kanina lang. Haha, hindi naramdaman ni Hongdali na itinulak siya pababa. Sa oras na ito, siya ay napakasaya. Ito ay isa pang gawa ng katwiran ngayon. Dali, okay ka lang. Nagmamadaling lumakad si Tang Moxen, walang pakialam na natabunan ng tubig si Hongdali, at nag-aalalang sinabi, hindi ka ba nabulunan sa tubig ngayon lang? Ayos lang. Ano kayang mangyayari sa akin? Nasa tubig ako. Parang isda. Nakangiting tumugon si Hongdali, at pagkatapos ay tumingin sa babae, sabi ko tumatalon ka talaga, natakot ang puso ko. 2 beses umubo ang babae, paus. Ay nagsabi, bakit, wala ba akong karapatang mamatay? Saglit na nag-isip si Hongdali, saka biglang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ito. Hindi naman masama. Ito ay talagang isang sobrang produkto na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Hindi naman masakit kung nahulog ito sa tubig. Hindi ito nakakaapekto sa paggamit, kaya mabilis niyang sinabi, huwag mag-alala, maghintay hanggang may ipakita ako sa iyo. Gaya ng sinabi niya, nakakita siya ng larawan ng isang taong nalunod, ipinakita ito sa babae, at pagkatapos ay sinabi, tingnan mo, maganda ka pa rin ngayon, ngunit kung malunod ka, iyon na. Pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay mahilig sa kagandahan, at ang mga pangit na babae ay walang pagbubukod. Ang babaeng ito ay sapat na pangit, at ang kanyang figure ay ang tanging bagay na maaari niyang ipagmalaki. Ngunit sa pagtingin sa mga larawan ng nalunod na mga tao, ang babae sa wakas ay nawala ang kanyang kalmado, kung ako ay nalulunod, ano ang mangyayari sa akin ng ganito? Tumango si Hongdali, oo. Kung gayon hindi ako tatalon, sa pagkakataong ito sa wakas ay natakot siya, salamat. Sinabi niya na, sa wakas ay ligtas na, kumaway si Hongdali sa mga dumaraan na nanunood, lahat, mangyaring umalis ngayon. Okay lang. Kapatid niya ako at nakumbinsi ko siya. Nang makitang tapos na ang excitement, naghiwa-hiwalay ang lahat. Naawa na lang ako sa mga binata na kanina pa naghubad ng damit at hindi man lang nagsagawa ng artificial respiration. Ito ay dapat na maling paraan ng pagsisid. Speaking of which, sa totoo lang, wala ka. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba. Sa pagkakataong ito, kumuha na si Dogleg ng kumot sa sasakyan at isinuot sa kanilang dalawa. Isinakay ni Hongdali ang babae sa kotse at sinabing, actually, maganda ang itsura mo kung ganito. Almuranas lang yan sa mukha mo. Pumunta ka na lang sa ospital at magpa-opera. Bakit ka nag-aalala tungkol dito?
Actually, alam ko. Ibinaon ng babae ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig, medyo natatakot. Nang makita niya ang tao, sinabi niya, ngunit wala akong pera. Nako, hindi mahalaga iyon. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, tutulungan muna kita sa pera, at masusundan mo ako sa hinaharap. Advance ang sweldo mo. Talaga, talaga. Ito ay halos isang desperado na sitwasyon para kay Feng Sheng. Dahil namatay na siya ng isang beses, natural na ayaw niyang isuko ang pagkakataon, pero hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Sa katunayan, hindi alam ni Hong Dali kung ano ang kaya niyang gawin, ngunit mula sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi niyang nararamdaman na maaaring may pakinabang siya, hinawakan niya ang kanyang baba at nag-isip ng matagal. Sa wakas, biglang nagningning ang mga mata niya at napangiti siya at sinabing, haha, hindi ko pa naiisip, pero gawin mo na lang kung ano ang gusto mo. Hindi ka ba mahilig magpinta? Paano ang pagguhit? Gumuhit ng ilang cartoon character. Maaari kang gumuhit ng kahit anong gusto mo. Ito, posible ba? Hindi sigurado ang babae. Sa katunayan, hindi nakakagulat na ang pamumuhay sa anino ng malas sa buong buhay mo ay nagpapadali sa hindi maniwala sa iyong sarili. Kung sasabihin kong kaya mo, kaya mo. Nakangiting sabi ni Hong Dali, huwag kang masyadong mag-isip, ipapadala muna kita sa Tube Rose isang gabi, at bukas pupunta ka sa ikasyam na palapag ng Chenwei Building para hanapin si Zhang Kai at sasabihin kong irerekomenda ko ito. Pumunta ka, pagdating ng panahon. Well, speaking of which, may medical team pa ako sa bahay na naghihintay sa akin na tanungin pag-uwi ko, para mag-drawing ka na lang muna. Plano niya noong una na iuwi ang babaeng ito, ngunit bigla niyang naalala na hindi niya alam kung sino ang lihim na nagtulak sa kanya noon, at tiyak na nagbago ang kanyang isip sa kritikal na sandali. Hanggang sa hindi niya alam kung totoo o mali ang kwento ng babae ay hindi pa rin siya umuwi. Mas mabuting kunin. Pagkatapos, salamat, guro. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman na ng babae kung sino ang taong nasa harapan niya, ikaw ay dapat si Master Hong Dali, tama. Hindi pa ako nang ahas na kilalanin ang kotseng ito, kaya naisip ko ito. Oo, haha. Ngumiti si Hong Dali at sinabi, kung gayon, ano ang iyong pangalan? Paano ito tawagan? Ang pangalan ko ay Yu Golden Yu. Sa wakas ay sinabi ang kanyang sariling pangalan, tumulo ang luha ni Jin Zishan, Young Master Dali, kaya ko ba talaga? Tiyak. Tumawa ng malakas si Hong Dali at sumigaw, hindi matatapos ang mga pangarap ng tao, ha 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 ha. Young Master Dali, bahagyang tinakpan ni Jin Zishan ang kanyang bibig at humahagulgol na. Dali. Si Tang Moxon sa gilid ay napaiyak din habang nagsasalita. Young Master Fully, lumaki ka na, haha. Palihim na tumango ang driver na si Wang Minggayo. Kung sasabihin mo kay Master at sa kanyang asawa ang nangyari ngayong gabi, matutuwa sila, tama ba? Ngayong tapos na ang lahat at bumalik na sa normal ang daan, pinabalik ni Hong Dali si Jin Zishan sa Tube Rose para magpahinga at umuwi ka na. Habang nasa daan, mahinahong sinabi ni Wang Minggayo, Master Dali, itong Golden Yu. Oo, alam ko. Ngumiti si Hong Dali at sinabi, magsagawa tayo ng simpleng paghahanap. Ang kanyang buhay ay medyo kakaiba, naniniwala ako na hindi ito mahirap alamin. When it comes to the guy who pushed me into the water, I have to take a closet look at kung sino siya, I knew that someone must have tampered with you. Nag-alinlangan si Wang Minggayo, ngunit sa sitwasyong iyon, hindi madaling makahanap ng taong gagawa ng isang bagay sa iyo, Young Master. Bueno, subukan mo ang iyong makakaya, naging pabaya ako ngayon, bulong ni Hong Dali, mukhang natuklasan ng maraming tao na naging napakasigla ko kamakailan, at hindi sila makapaghintay na kumilos laban sa akin. Depende lang kung aling panig ng mga tao. Posible. Sinabi ni Wang Minggayo, ako ay hindi matatalo sa shopping mall. Young Master Dali, ikaw lang ang kahinaan ko, kaya imposibleng hindi ka papansinin ng mga kalaban niya. Hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na hindi maganda, Young Master, kung may mangyari sa iyo, natatakot akong umalis ang Master. Naiintindihan ko, susubukan kong maging mas maingat sa hinaharap. Humawak si Hong Dali habang nagsasalita, oh, actually, gusto ko lang talagang maging masayang alibughang, gumagastos ng pera para ilakad ang aso kapag wala akong magawa. Nangangahulugan ito na ang puno ay gustong tumahimik ngunit ang hangin ay hindi tumitigil. Ito ay hindi maiiwasan. Ngayong nangyari ang mga bagay, si Wang Minggayo ay napabuntong hininga na lamang. Okay, Uncle Wang, huwag na nating banggitin ang bagay na ito. Sandaling nag-isip si Hong Dali at sa wakas ay nagpasya na huwag sabihin sa kanyang mga magulang, huwag mong kausapin ang tatay ko pag-uwi mo. Sinabi ito sa akin ni nanay para hindi sila mag-alala. Ang pinakamahalaga ay mahirap hanapin ang target. Kung alam nila ito, tiyak na mahihirapan silang matulog. Mag-iingat na lang ako sa hinaharap. Alam din ni Wang Minggayo na nagsasabi ng totoo si Hong Dali, kaya tumanggaw siya at sinabing, okay, naiintindihan ko, Master Dali. Pagkatapos, pagbalik sa Hangu Villa at pagpasok sa bahay, nagmamadaling umakyat si Hong Dali, Nay, bumalik na po ako. Basang-basa na ang damit ko. Magpapalit muna ako ng damit. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Si Lan Roxy, na nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa at nagbabasa ng dyaryo,
ay biglang nabalisa at tinawag si Wang Minggayo upang magtanong, "Old Wang, ano ang nangyayari? Bakit basa ang damit ng dali ko?" Tama iyon, agad na sinabi ni Wang Minggayo kay Lan Roxy tungkol kay Jin Zisho, nakita ni Master Dali ang isang babae na tumalon sa ilog, kaya pumunta siya upang iligtas siya. Pumunta siya doon ng personal. Si Lan Roxy ay halos mamatay sa takot, marunong ba siyang lumangoy? Hindi nasasakal. Magaling lumangoy si Master Dali, nakangiting sabi ni Wang Minggayo, kahit sa tubig, hindi ako kalaban niya. Nang marinig ang sinabi ni Wang Minggayo, huminga ng malalim si Lan Roxy at sinabing, ang munting bastard na ito ay natakot sa akin hanggang sa mamatay. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay nagutos, ngunit sa palagay ko, ang iniligtas niya ngayon ay madaling makita ng mga interesado. Dapat kang manatili sa kanya sa mga araw na ito upang maiwasan ang gulo. Alam ko. Madam, huwag kang mag-alala. Pagkasabi niya nito, nagpalit ng damit si Hong Dali at bumaba. Habang naglalakad siya, sumigaw siya, "Nay, pwede bang mag-plastic surgery ang medical team natin?" Hoy, naging magaling na ang ating maliit na talunan. Marunong siyang lumangoy. Balita ko magaling ka bang lumangoy? Nang makita niyang bumababa si Hong Dali, ang mga mata ni Lan Roxy ay napuno ng mga ngiti, at humakbang siya para hawakan ang kamay ni Hong Dali, "Makipagkita ako kay Yiyong para sa tagumpay, haha." Actually, humahabol lang. Hindi mo naman pwedeng baliwalain lang di ba? Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong at sinabing, "Nay, hindi mo pa sinabi kung ang aming medical team ay maaaring magsagawa ng plastic surgery. Mabuti pa ang plastic surgery." Iniwan ni Hong Wigyu ang pag-aaral. Nakangiti siyang lumabas at sinabing, "Dali, sa susunod na makakita ka ng ganito, huwag ka ng personal na umakyat. Intensyon mo lang ito. Sa totoo lang, walang pagkakaiba ang pag-save mo sa sarili mo at ang pag-save nito kasama ng mga tauhan mo. Hindi naman sa iniisip natin na mas mataas tayo sa iba, ang susi ay malakas kapag katapos gumaling, kaunti lang ang lakas ko at madaling malagay sa panganib kung ako mismo ang magliligtas sa kanya." "Oo, naiintindihan ko, haha." Ngumiti si Hong Dali at pagkatapos ay sinabi, "Si Sister Jin Zishan ay talagang maganda, ngunit mayroon siyang malaking birthmark sa gitna ng kanyang mukha. Okay, hayaan mo akong alisin ang birthmark na ito. Dapat mas maganda ito at hindi masyadong malas." Ayon sa opinyon ni Hong Dali, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pinalad si Jin Yishu ay dahil ipinanganak ang birthmark sa maling lugar. Kung aalisin ang birthmark, tiyak na magiging magandang bagay ang isang masamang bagay, tiyak na top-notch ang kanyang figure. Golden U3. Jinzi Mountain. Natawa si Hong Wigyu at sinabing, "Ang taong hinahanap ng aming pamilya ay talagang mabuti." Sabi nga, totoo. Masayang-masaya rin si Hong Dali, "Thai, wala akong pakialam sa mga gawain ni Sister Zishan. Inaantok na ako. Matulog ka na." "Well, go ahead. I'll ask someone to contact her tomorrow." Nag-click si Hong Wigyu. Tumango. Matapos bumalik si Dali sa itaas para matulog, ngumiti si Hong Wigyu at sinabi kay Lan Roxy, "Mukhang wala pang pakinabang ang mga taong hinahanap ni Dali. Curious lang ako kung ano ang kayang gawin ng Golden U na ito." "Ako rin," tumango si Lan Roxy at sinabing, "Maghihintay na lang tayo." Sa mga sumunod na araw, muling dumating ang unos ng Never Expected. Hindi ko inaasahan na ipapalabas ang pangalawang episode. Mga kapatid, bilisan mo at i-download ito. Talaga, 2 buong linggo na akong naghihintay. Muntik na akong mamatay sa paghihintay. Go, go, go. Ang pangalawang episode ay kasing ganda ng dati, guys. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago ako makakuha ng promosyon at pagtaas ng sweldo, maging general manager, maging CEO, pakasalan si Bai Fumei, at maabot ang rurok ng aking buhay. Medyo nasasabik ako, haha. Haha, napakalakas nito. Sa mga susunod na araw, Zinhai Weibo man ito, Change Forum, o pagbabahagi sa mga kaibigan, ang 11 May ay nakapost sa tuktok ng cool na video. Para sa ikalawang yugto ng Thinking of It, ang bilang ng mga pag-download ay tumaas ng napakabilis, mabilis na tumaas sa nangungunang 10 sa listahan ng pag-download. Sa loob lamang ng isang araw, umakyat ito sa ika-6 na pwesto. Ang nangungunang 3 ay ang mga konsyerto ni Lee Nainwei. I never expected na sa unang episode, I Am a Singer issue 1, 2 and 3. Natigilan ang buong entertainment industry. Ang talaan ng kabuuang pag-download ng mga cool na video ay patuloy na ni-refresh. Ang malupit sa laro ay ang nangungunang 6 ay ang lahat ng mga gawa ng Hong Dali, at sa kolum ng producer ng mga gawa, ang Kaiwei Film and Television Company ay nakasulat. Ang katanyagan ng Kaiwei Film and Television Company ay agad na kumalat sa buong industriya ng entertainment. Hindi mabilang na mga sikat na artista ang gustong pumirma ng mga kontrata sa Kaiwei Film and Television. Dumating ang hindi mabilang na mga artista na gustong sumikat para makiusap sa Kaiwei Entertainment na pumirma ng mga kontrata. Araw-araw, hindi mabilang na mga tagahanga ang nagtitipon sa Chenhui Building. Sa baba, pagwawalis sa lahat ng listahan. Ito ang momentum ng Kaiwei Film and Television Company ngayon. Hindi mabilang na mga kumpanya ng entertainment ang nagsasagawa ng mga pagpupulong, at ang mga target ng kanilang mga pagpupulong ay ang lahat ng mga programa na ginawa ng Hong Dali.
Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nalungkot dahil kumpara kay Hong Dali, isang alibughang anak, bigla nilang natuklasan na hindi pala talaga sila marunong gumastos ng pera. Mayroon ding hindi mabilang na mga tao na nagbubunyi sa kagalakan, dahil hanggat ang kanilang programa ay maaaring matuto ng kaunti mula sa Hong Dollies, ito ay magiging sikat. Ang board ng mensahe sa homepage ng Kaiway Film and Television ay puno ng mga mensahe, na may 10,000 mga mensahe na idinaragdag araw-araw. Napakaganda. Ilang beses ko na itong napanood. Sinasabi ko na ang produksyon ng Young Master ay dapat na isang obra maestra. Ang mga video na ito ay lahat ng class eco. Ang mga makakagawa ng programang ito ay talagang mga henyo. Ito ang tuhod ko sa loob ng isang taon, mangyaring alisin ito. Ito ang ritmo ng apoy. At noong sumapit ang Never Expected, noong 15 ng Hunyo, Martes, nagsimula na rin ang ika-4 na issue ng I Am a Singer. Ang nakakagulat na pambungad, ang mga cool na ilaw, ang mainit na eksena, lahat ay nakakamangha. At ngayon, bilang ikalawang round ng huling laban, naakit nito ang atensyon ng lahat. Dahil sa isyong ito, isa pang singer ang matatanggal. Ang buong West Fort Ring Stadium ay napuno ng isang kapaligiran ng paparating na bagyo. Malakas na naghiyawan ang mga manunood, pinalakpakan ang paborito nilang singer, at todo-todo rin ang 7 mga awit at nagsikap na ayusin ang kanilang kalagayan. Ang unang taong lumitaw ay si Chu Jong-kin. Pumunta siya sa gilid ng stage at huminto. Napaangat na lang siya ng ulo at sinulyapan si Hong Dali na nasa malayong VIP room. Ang kanyang mga mata ay relaxed at freehand, puno ng kumpiyansa. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya mag-aalala. Kailangan lang niyang gawin ang kanyang makakaya at ganap na may sigawa ang kanta. Tama na. Naniniwala siya na siya ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. Royo, saan sa tingin mo siya makakakuha ngayon? Sa silid ni Jang Royo, tumingin ang manager sa screen ng TV at nakangiting nagtanong. Kung dati, hindi ko masasabi. Ngunit sa pagkakataong ito, tumingin si Jang Royo sa screen ng TV, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais para sa musika, siya ang kukuha ng unang lugar, ganap na unang lugar. Hindi. Sigurado ka na? Gulat na tanong ng ahente. Dahil ang kantang ito niya ay ibinigay sa kanya ng Young Master para kantahin. Sinabi ni Jang Royo, na may malaking puwersa, mga himala ang mangyayari, sigurado ako. Sa madla, ang pagganap ni Chu Jong-kin sa unang 2 episode ay dapat nakatamtaman. Bilang unang lumabas sa pagkakataong ito, dapat mayroong maraming pressure. Nako, sinong nagsabing hindi ito ang kaso? Siya ay may kaunting lakas, ngunit wala sa iba pang mga tao sa palabas na ito, hindi madali para sa kanya na makalusot. Oo, ang kompetisyon na ito ay masyadong nakaka-stress at masyadong malupit. Ngunit hindi ito isang beses o 2 beses na nakikipagkompetensya sila. Mabibigo ba si Chu Jong-kin sa pagkakataong ito? Okay lang ba? Mahirap sabihin, mahirap sabihin. Sa oras na ito, ang mga audience na nakaupo sa ibaba ay nag-uusap. Napakataas pa rin ang lakas ni Chu Jong-kin, ngunit hindi niya kayang panindigan ang lakas ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi naman kalabisan na sabihin na basta ang pagkanta ng kanta ay mas malala lang, ito na ang katapusan ng kanta. Si Chu Jong-kin ay nakatayo sa gitna ng entablado, nakatingin sa madilim na pulutong ng mga ulo sa ibaba. Wala talaga siyang naramdamang pressure sa puso niya. Mas alam niya kung gaano kaganda ang kantang ito na, Never Left Before, na binigay sa kanya ng Young Master. Hindi naman exaggeration na sabihin na may feeling siya noong natapos na talaga ang kanta. Sa bawat oras, ako ay madadala sa himig na ito. Pakiramdam niya ay isang pagpapala ang ma-encounter ang kantang ito at kantahin ang kantang ito sa buhay na ito, kahit ilang beses niya itong kantahin. Natahimik agad ang buong eksena. Sa oras na ito, hindi nakikita ni Chu Jong-kin ang nag-aalalang mga mata ng mga manunood, at hindi rin niya nakikita ang bahagyang nagngangalit na mga ekspresyon ng mga manunood na hindi interesado sa kanya. Maraming sikat na tao, at matagal na itong alam ni Chu Jong-kin. Nakapikit na siya. Walang kinalaman sa kanya ang usapan at ingay sa audience. Kailangan lang niyang i-enjoy ang sandali sa entablado at i-enjoy ang touch na dulot ng kantang ito sa kanya. Ito ay sapat na. Magsisimula ang musika. Lumilitaw ang liwanag ng holographic projection. Lahat ng ilaw sa paligid ay nakatutok sa kanya. Nagmahal ako at nawala, natikman ko ang tamis at pait ng pag-ibig, at inalis ang mga panlilinlang ng kapalaran. Alam ko kung ano ang gusto ko. Ang kanyang mababa at malinaw na boses sa pagkanta ay umalingaw sa buong West Fort Ring Stadium. Sandaling natahimik, at tanging ang kanyang pagkanta lang ang nakaabot sa puso ng mga manunood. Pumikit ang mga manunood at mariing ibinuka ang kanilang mga labi, parang pumasok sa kanyang pag-awit ang kanilang isipan. May isang hindi masabi na hawakan, kasama ang lahat ng mga emosyon na pinagsama, bakit mag-abala sa pag-iisip ng walang kabuluhan, kung ano ang napakahalaga sa mundong ito. Walang palakpakan, walang tagay, wala. Ngunit maraming mga tao ang naruroon kahit na lumuha, ang mga kalamnan sa kanilang mga mukha ay kumikibot, at kanilang tinapik ang kanilang mga suso. Ang pag-awit ni Chu Jong-kin ay dumiretso sa puso ng mga manunood, at ang lamang at pagtitiwala ay tumaas sa langit kasabay ng pag-awit. Kung wala ka, tumingin ako sa malayong mga bundok, ngunit nalampasan ko ang punto ng pagliko.
Biglang lumingon sa likod, napagtanto kong hinihintay mo ako at hindi ka umalis. Hinanap ko ang dulo ng dagat, ngunit hindi pinansin ang paikot-ikot na ilog. Nang sumagwan ako laban sa agos, ikaw ay nasa tabi ko, tinutulak ako. Natigilan ang lahat. Ang producer ng musika ng Kuj na si Sheng Wenxi, na naruroon sa eksena, ay hindi makapaniwala. Bakit hindi ko narinig ang kantang ito noon? Paanong hindi ko narinig ang napakagandang kanta? Ngunit ang mga iyon ay hindi na mahalaga. Nakaramdam ng pananabik si Sheng Wenxi. Gusto niyang pumunta dito ngayon para maranasan ang kapanapanabik na eksena, pero hindi niya inaasahan ang ganoong kalaking windfall. Emosyon, galit, kalungkutan, kung ano man ang nagbigkis sa akin ay hindi na baby. Hayaang umikot ang mundo ko sa iyo. Kung masaya ka, magiging masaya ka, at kung malungkot ka, malulungkot ka. Kung ang maagang pag-awit ay isang malumanay na usapan, sa bandang huli, ito ay mailalarawan lamang bilang kahanga-hanga. Hindi mabilang na mga manunood ang nasa estado ng lubos na kaligayahan. Hindi pa nila naranasan na ang pagkanta ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ang iba't ibang mga kumpanya ng produksyon ng musika sa eksena ay nagtanong tungkol sa isa't isa, at sa wakas ay natagpuan na walang nakarinig ng kantang ito. Nang biglang nagising si Sheng Wenxi at inisip kung ang kantang ito ay sinulat ng Young Master, lahat ng music company ay natulala. Sinong mag-aakala na si Hong Dali, ang pinaka-prodigal na anak sa kasaysayan, ay magkakaroon pa rin ng ganoong talento? Ngunit sa harap ng Rolling Bead Curtain ni Li Nianwei, hindi masyadong kakaiba na may sulat ang kantang ito. Dito ngayon, sabay nating itaas ang ating mga ulo at salubungin ang pagdating ng pag-ibig. Pinatunayan ng sikat ng araw na hindi ito panaginip. Sa ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at damahin ito ng iyong puso. May boses na nagsasabing pag-ibig. Hindi kailanman umalis. Bumagal ang boses, mabagal itong nagtatapos at nawawala. Sa pagtatapos, hanggang sa yumuko ng malalim si Chu Jongkin sa audience at umalis sa stage na ganap na nag-react ang audience. Ang nasa sabik ng madla ay walang kabuluhang iwinawagayway ang kanilang mga kamao at umungal ng buong lakas. Hindi kailanman umalis bago. Sinampal ni Sheng Wenxi ang kanyang asterisk ng Desperadong, ang kantang ito ay dapat na tinatawag na Never Left Before. Sa VIP private room, natulala ang mga kaklase ni Hong Dali at hindi na makahinga sa loob ng 3 o 4 na minuto. Dali. Desperado na hinawakan ni Ling Yi ang braso ni Hong Dali at sumigaw ng malakas, ang kantang ito ay tinatawag na Never Left Before, tama ba? Siguradong mananalo siya sa unang pwesto, tama ba? Oo naman. Humalaklak si Hong Dali at sinabing misteryoso, syempre ito ang unang lugar. Matapos lumabas ang mga huling resulta ng isyung ito ng IMA Singer, tulad ng walang inaasahan, nanalo si Chu Jongkin na may malaking kalamangan. Unang pwesto. Walang suspense. Kahit na noong inanunsyo ni Zhang Kai sa pagtatapos ng programang ito na si Chu Jongkin ay pupunta sa United States para mag-host ng IMA Singer, doon, hindi mabilang na mga manunood ang umiyak ng gusto at umaasa na mananatili si Chu Jongkin. Kahit na lagi lang nilang kantahin ang kantang ito, willing naman silang gawin. Si Chu Jongkin, na kanina pa kinakabahan sa yugtong ito, ay tuluyang natuwa. Nag-enjoy akong panoorin ito ngayon. Matapos ang ika-4 na yugto ng IMA Singer, tumayo si Hong Dali at naginat. Habang humihinga siya ng malalim, biglang lumitaw ang isang putok ng gintong liwanag sa buong katawan niya, at pagkatapos ay narinig ni Hong Dali ang boses ng sistema sa kanyang ulo. Ang mga katangian ng host ay nadagdagan sa 100 puntos, at ngayon ang system ay nagsisimula ng mag-upgrade. Nag-a-upgrade, mangyaring maghintay. Damn it, hindi ko napansin ang ilang araw, pero na-upgrade na ang system. Mukhang sapat na ang nagastos. Ang aming lakas ay sa wakas ay 100. Pumikit si Hong Dali at dinama ito, nako. Feeling energetic sa lahat. Astig. Nakakatuwa. Malapit na. Muling dumating ang boses ng sistema. Ang malaking alibughang sistema ay matagumpay na na-upgrade. Ang kasalukuyang host ay matagumpay na na-upgrade mula sa isang rookie na alibughang anak patungo sa isang junior na alibughang anak. Wow, hahaha, may kasama din bang upgrade ang title natin na alibughang anak? Guwapo. Tuwang-tuwa si Hong Dali. Tila napakalakas ng sistema sa likod nito. Ang sistema ay nagpapatuloy. Elementary Prodigal Son, sa bawat 1,000,000 RMB na matatalo ng host, ang host ay gagantimpalaan ng isang attribute point. Lahat ng naunang prodigal na halaga ay na-clear, at lahat ay kinakalkula mula sa 0. Pangunahing misyon, ang kapakanan ng elementarya na alibughang anak. Paglalarawan ng misyon, sa tuwing gagamit ang host ng 10 puntos, maaari niyang tabusan ang isang welfare branch. Ang mga sangay ng welfare ay nahahati sa 3 opsyon. Task requirement, mawalan ng 10,000,000 sa loob ng 2 linggo. 5 puntos para sa kabiguan. Parusa, pagkawala ng kakayahan sa apelyido ng 10. Pagkatapos na ma-redeem ng host ang isang sangay ng mga benepisyo, maaari niyang ipagpatuloy ang paggamit ng mga attribute point para i-redeem ang partikular na content ng benepisyo. Yun lang. Halos lumuwa ang mga mata ni Hong Dali nang mag-upgrade siya.
Direktang nagiging 1,000,000 puntos sa isang pagkakataon upang magbigay ng 1 punto ng katangian. Nang makita ito, naramdaman ni Hong Dali ang malamig na pawis sa kanyang mga kamay. Huwag ka na magsabi ng iba. Ang palitan para sa 3 sangay na ito lamang ay nagkakahalaga ng 30,000,000. Noong una akong naglakbay sa panahon, ang paraan ng paggastos ng pera ay isang pampaganya lang, tama. Ito ay pagbubukas pa lamang ng sangay. Walang sinasabi kung magkano ang magagastos sa pag-redeem mamaya. Oh, ayan na. Isa lang itong mababang antas na aliberga. Mukhang mamaya. At mayroon ding pangunahing gawain, mawawalan siya ng 10,000,000 sa loob ng 2 linggo. Kung nabigo ka, ang iyong kakayahan ay mababawasan ng 10. Hindi ko kayang mabaygo. Alam ng Diyos kung maaari pang madagdagan ang kakayahan ng apelyido na ito pagkatapos na mabawasan ito. Okay, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Hong Dali, mukhang kailangan nating maglaro sa pagkakataong ito, haha. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya. Well, kapag bumalik si Xiaoye, hihilingin ko sa kanya na ayusin ito at tingnan kung magkano ang pera ko. Habang iniisip niya iyon ay may kumatok sa pinto. Natauhan si Hong Dali at sinabing, pasok. Dahan-daang bumukas ang pinto ng VIP room at pumasok ang 2 tao. Nang makita ito ng lahat ay natigilan sila. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagkaroon ng hiyawan sa buong kalangitan, si Sister Xiaoyi ito. Si Sister Xiaoyi ang bumalik. Hahaha. Si Ling Xiaoyi, tulad ng isang nakatatandang kapatid na babae, ay isang napakahusay na tao na makakatulong kay Hong Dali na alagaan ang kanyang mga alalahanin. Sa wakas nakauwi na rin. Ang taong sumusunod sa kanya, nakangiti at nakatingin kay Hong Dali nang may paghanga sa kanyang mga mata, ay natural na kapatid niya, si Ling Mufeng. Ate Xiaoyi, hahaha, bumalik ka na. Nagmamadaling lumapit si Hong Dali upang salubungin siya, ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Ling Xiaoyi, at iginalaw ang kanyang ulo pabalik-balik ng desperadong, hahaha, kapatid na babae Xiaoyi, bumalik ka na, sa oras na wala ka, halos mamatay ako sa depresyon, at walang naging maayos. Young Master. Nabulunan si Ling Xiaoyi nang magsalita siya, Young Master, noong panahon na wala ako, okay ka lang ba? Okay, dapat okay ka. Ngumiti si Hong Dali at hinayla si Ling Xiaoyi para maupo. Binigyan pa nitang Moxon si Ling Xiaoyi ng mansanas, Sister Xiaoyi, wala ako dito sa panahong ito. Nami-miss ka naming lahat. Tumingin siya kay Ling Mufeng at sinabing, Brother Ling Mufeng, okay ka na ba? Natural na alam ng mga kaklase ni Hong Dali ang tungkol kay Ling Mufeng na niloko, at ngayon ay nakita na nila itong kasama ni Ling Xiaoyi. Sa tingin ko, halos gumaling na siya. Oo nga, si Ling Mufeng ay umuko muna ng malalim kay Hong Dali, at pagkatapos ay nagsabi, okay na ako ngayon. Ayos na ulit ako. Master Dali, salamat. Mahirap na suklian ka sa iyong dakilang kabaitan. Mawawasak ako sa buhay na ito. Anong ginagawa mo? Napakagalang mo, nakangiting sabi ni Hong Dali, mag-isa ka lang, umupo ka kaagad, basta gumaling ka. Agad na nakahanap ng upuan si Ling Mufeng at umupo, at nagsabi, Master Dali, alam ng paaralan namin na kinain ko ang pagkain iyon. Natatakot ako na pagtawanan ako ng mga kaklase ko pagbalik ko sa paaralan. At pinag-isipan ko itong mabuti sa panahong ito. Nagkataon na ang aking kapatid na babae, Master Dali, may paaralan ka, sa palagay ko. Tawagin mo na lang akong Master, gaya ng kapatid mo, nag-isip sandali si Hong Dali. Gusto mong pumunta sa school na binuksan ko para mag-aral? Well, that's a good idea. There happens to be some support there. May magagawa ka rin habang nag-aaral. Not bad. Not bad. Sinabi ni Ling Xiaoyi sa gilid, Young Master, bakit hindi mo hilingin kay Mufeng na magturo ng Ingles? Ang kanyang Ingles ay napakahusay. Sa hinaharap, ang mga bata sa paaralan ay mangangailangan din ng mga guro sa Ingles. Well, totoo yan, tama lang. Mag-ingat doon at ilihis ang kanyang atensyon. Ang pinakamahalaga ay mayroong mga tao sa paligid na maaaring magulat pabalik kung mayroong anumang emergency. Okay, ayan na. Agad na sumang-ayon si Hong Dali, kung gayon, umalis na tayo ngayon. Ibinalik ni Sister Xiaoyi si Mufeng ngayon, kailangan nating magdiwang. Punta tayo sa Hanglang Hotel. Mga kapatid, alis na tayo. Kapag bumalik si Xiaoyi, natural na magdiwang. Lahat ay tumugon sa isang dagandong, tawanan at biro, ang mga may hawak na sasakyan at iba pa ay tumatawag ng mga tao, at sa loob ng maikling panahon, sila ay nagtipon sa pasukan ng Hanglang Hotel. Speaking of which, sariling teritoryo ko pa rin ang lugar na ito, at matagal ko nang hindi napupuntahan. Lumakad si Hong Dali sa pintuan nang nakataas ang ulo, at nakita ng lahat ng waiter si Hong Dali. Agad silang sumigaw ng sabay-sabay, Hello, Young Master. Ito ang Diyos ng kayamanan, at dapat siyang suyuan. Ngayon, ang ika-4 na yugto ng I Am a Singer, ay isang kompletong tagumpay. Na-upgrade ang Big Prodigal System at bumalik si Xiaoyi. Napakasaya namin ngayon. Kaya't ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, tingnan natin ang gantimpala, 1,000 bawat tao. Agad namang humakbang ang lalaking nakadog para magturo ng pera.
Si Ling Xiaoyi, na sumusunod sa likuran, ay ngumiti at nagsabi, "Young Master, hindi pa rin siya nagbabago." Pagkatapos magbigay ng tip, masaya ang lahat, at nagtanong si Hong Dali, "May malaking pribadong kwarto ba?" "Gusto ko ang pinakamalaki." "Oo. Kinuha ko." Siyempre, kung mag-tip ka, dapat nasa lugar ang serbisyo. Binuksan ng 5 waiter ang daan, at halos umabot sa tenga ang kanilang mga ngisi. Halos magkalat sila ng mga bulaklak habang naglalakad. Hindi nagtagal ay dumating sila sa pinakamalaking pribadong silid para sa piging ng estado. Pumasok si Hong Dali at tumingin. Tumango na may kasiyahan, "Oo, ang ganda ng kwartong ito. Maaari ba itong maging mas mahusay? Ang ganitong pribadong silid ay kayang tumanggap ng higit sa 100 tao nang hindi man lang masikip. Dalhan mo ako ng masasarap na pagkain at ilang masasarap na alak." Tunay na masaya si Hong Dali ngayon, mas masaya kaysa kay Cheng Renli noong araw na iyon, kaya mas kaunting alak ang iinuman niya para gumaan ang pakiramdam, "Kailangan nating magdiwang ngayon. Mag-inuman tayong lahat. Pagkatapos nito, maaari kang matulog dito o pumunta sa Tube Rose." Anyway, pag-aari niya ang dalawang lugar kaya natural na tumugon ang lahat. Pagkaupo nila, dumating din sina Lin Yanwei, Zhang Kai, Mu Zixao, matandang si Wang at ang kanyang mga disipulo. Napakasigla ng kapaligiran sa buong silid. Sinasabing ang mga tao ay nasa mataas na espiritu kapag may mga masasayang pangyayari. Kapag maganda na ang kapaligiran, natural na mag-iingay ang lahat. Gustong uminom. Tuwang-tuwa si Hong Dali, inumin. Umupo si Tang Moxon sa tabi niya at pinaalalahanan siya sa mahinang boses, "Dali, wala ka sa mabuting kalusugan, kaya huwag kang uminom." Paano ito magagawa? Ibinuhos ni Hong Dali ang kanyang sarili ng isang baso ng beer na may masayang ngiti, "Masaya ako ngayon, kaya dapat kong inumin ito." "Okay lang, iinom lang ako. 3 baso ng beer, at pagkatapos ay uuwi ako at matutulog." 3 baso, o beer, nag-isip si Tang Moxon saglit at bumulong, "Ito dapat ay maayos." Sa pangunawa ng maliit na batang babae, ang pag-inom ng 3 baso ng serbesa ay hindi dapat maging malaking bagay at pagkatapos ay pinagsisihan niya ito. Ang iba ay maayos, ngunit may nangyari kay Hong Dali. Ang lalaking ito ay uminom ng sobra pagkatapos ng 3 baso ng alak. Tungkol naman sa lalaking ito, may mga natutulog pagkatapos uminom ng sobra. Ito ang pinakamadaling gawin. Ang ilang mga tao ay nagsasalita ng maraming kapag sila ay umiinom ng labis, na mabuti. May mga tao rin na mahilig manggulo kapag umiinom sila ng sobra, which is the most troublesome. Ngunit si Hong Dali ay wala sa mga bagay na iyon. Ang taong ito ay may isang katangian kapag siya ay umiinom ng sobra. Puyat siya sa lahat ng oras, hindi gaanong nagsasalita, hindi natutulog, at hindi nanggugulo. Kumatok lang siya sa gilid. Nang siya ay nakaupo, nagsimula siyang umindayog, at nang siya ay tumayo at lumakad, siya ay bumuo ng isang hugis S na kurba. Sa totoo lang, wala lang noong una. Ang problema ay hindi nagtagal pagkatapos uminom si Hong Dali, 2 tao na nakasut at leather na sapatos ang pumasok mula sa pintuan ng pribadong silid. Nang makita niya si Hong Dali, magalang niyang sinabi, "Master Dali, magsisimula na po ang family meeting bukas. Hiniling sa amin ng panganay na elder na sunduin ka at ihatid ka doon para magpahinga para hindi malate bukas. Nakaparada na ang helicopter, at susunod na si Master Dali, let's go." Kabanata 179 na pagpupulong ng pamilya, 1. Sa sandaling marinig niya ito, alam ni Tang Moxon, na umalalay kay Hong Dali sa tabi, na may mangyayari. Natural na alam niya kung ano ang apelyido ni Hong Dali, at kung siya ay karaniwang nagbibiro, wala siyang pakialam. Ngunit saan ang pagpupulong ng pamilya? Ito ay isang pagpupulong na ipinasa sa mahabang panahon ng pamilya Hong, at ito ay isang lugar kung saan ang mga batang disipulo ng pamilyang Hong ay hinikayat na lumago. Ang lolo ni Tang Moxon ay may malapit na relasyon kay Hong Tu, ang kasalukuyang pinakamatanda sa pamilya Hong. Malabo niyang binanggit ito sa pagpupulong ng pamilya Hong noon. At hindi raw nagpapalaki ng mga walang ginagawa ang pamilya Hong. Kung naging ganito si Hong Dali. Bukod sa iba pang bagay, ang mga kabataang disipulo ay lubos na nagseselos sa background ni Hong Dali, at hindi imposibleng palihim siyang kutsain o dagdagan pa ang insulto sa pinsala. Lalo na yung Hong Anbao, at Hong Ancheng na nakilala niya noon. Pareho silang ganito, not to mention the other children of the family. Habang nagkakaproblema si Tang Moxon, hindi tumitingin si Hong Dali sa 2 tao at nakangiting sinabi, "Napakasaya ng family meeting, hindi ako pupunta. Sabihin mo lang kapag bumalik ka at sabihin mong masama ang pakiramdam ko ngayon. Anyway, kilalang alibugan ako, at hindi may iwasang mababa ang tingin sa akin kung pupunta ako sa ganoong lugar. Walang magandang salo-salo at walang magandang pagpupulong, kaya pinakamahusay na huwag pumunta. Ito, sabi nilang dalawa, hindi kami makakapagdesisyon. Young Master Dali, bakit hindi ka sumama sa amin at magpahinga na lang? Pagdating mo doon, humingi ng tagubilin sa elder at pagkatapos ay bumalik ka. Ano sa tingin mo? Hindi natuwa si Boss Hong Dali, hindi ba okay lang kung hindi ako pumunta? Hindi naman siguro kailangan kong pumunta sa family meeting na ito.
Sa katunayan, hindi nakakagulat na sinabi niya ito, noon pa man ay gusto na siya ni Hong Wigyo na maging masaya. Hindi ito ipinaliwanag sa kanya ng family meeting na ito ng detalyado. Kung si Hong Wigyo ay sinunod ang ideya ni Hong Wigyo, si Hong Dali sana ay pumunta doon. Anyway, hindi siya nawala ng pera sa mga bagay na ito ngayon, at hindi magkakaroon ng anumang malalaking problema, kaya hindi na kailangang sundan siya. Sabihin sa kanya ng detalyado kung paano magalit. Si Hong Dali ay masyadong tamad na kumilos. Hindi siya naghangad ng katanyagan o tubo. Sa totoo lang, wala siyang masabi sa mga naiinggit, at naiinggit na mga kasabayan ng kanyang henerasyon. Gayunpaman, tiyak na siya ay kutsain ng lahat ng uri ng mga bagay. Natural, ayaw kong pumunta. Pero ayaw niyang pumunta. Ang dalawang lalaking dumating para sunduin siya ay hindi makapagpas siya, kaya't sila ay humingi ng awa, Master Dali, mangyaring huwag mo na kaming pahirapan. Sa totoo lang, kami ay dalawa lang. Kung hindi ka pupunta, kailangan naming mag-impake at tumakas. Sa katunayan, kami ay tumatakas. Ang problema ay kailangang may dumating para sunduin ka. Baka ito ang magiging Panginoon ng pamilya, at mas mahirap pa itong kausapin. Tama, babalik sila. Kung talagang ipipilit ng pamilya na yayain ako, may ibang dadating. Kung isa pang matanda ang hindi nagustuhan sa kanya, tiyak na hindi maganda ang kanyang mga salita. Oo, go lang. Buti na lang at hindi pa masyadong nakainom si Hong Dali, kaya hindi natuloy ang pagtayo niya, kung ganoon ay pupunta na lang ako, hindi bagay. Mga kapatid, uminom ka muna, babalik ako. Sabi niya parang lumabas si Li Kui para pumatay ng tao sa water margin, mga kapatid, uminom muna tayo ng 3 tasa, pagkatapos ay bumalik sa isang bahay, at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng alak kasama ang lahat ng mga kapatid. Pagkatapos ay kumuha si Li Kui ng 2 palakol at kinuha ang mga ulo. Ang mga kaklase ni Hong Dali ay natural na hindi nag-aalala, ngunit hindi ito pinansin ni Tang Moxon at nag-aalalang sinabi, Dali, lasing ka na ng ganito. Sasamahan kita. Hindi ako nag-aalala kung pupunta kang mag-isa. Pagkatapos, sabay tayong pumunta. Tumawa si Hong Dali at sinabing, aalis din sina Sister Nianwei at Sister Xiaoyi, tara na. Ang 2 tao na dumating upang kunin sila ay mabilis na nagsabi, Master Dali, ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang pumasok sa pulong ng pamilya na ito. Kung gayon, ano ang kinalaman nito sa akin? Nagalit si Hong Dali nang marinig niya ito, kung gusto mong sumama, o hindi ka pupunta, ikaw ang bahala. Anyway, hindi siya pamilyar sa mga miyembro ng pamilyang iyon, at hindi nag-abala si Hong Dali na makipagkaibigan sa kanila. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid niya ay ang kanyang mga kanang kamay, kaya natural na magkasama sila ang susi ay ang pag-inom niya ng kaunti, kaya maaaring mali siya kung pupunta siya ng mag-isa. Nang makita ang sinabi ni Hong Dali, nagkatinginan ang 2 lalaki at sinabing, okay, kunin natin silang lahat. Wala na rin si Young Master Dali, kaya hindi dapat maging malaking problema ang magdala pa ng 2, basta huwag lang silang tumakbo. Agad siyang tumango, dahil nagsalita na si Master Dali, umalis na tayo. Tama iyan, sabi ni Hong Dali na may nakakabinging ngiti, kung gayon ay umalis na tayo. Agad na lumabas ang ilang tao. Habang nasa daan, natakot si Tang Moxon na hindi maintindihan ni Hong Dali ang pagpupulong ng pamilya. Mabilis niyang kinuha ang trabaho at sinabi kay Hong Dali sa mahinang boses, Dali, sa iyong pamilya, ang unang elder ay tinatawag na Hong Tu, na iyong lolo. Siya ay kamag-anak din ng aking lolo. Ang pangalawang elder ay tinatawag na Hong Wei, at ang pangatlong elder ay tinatawag na Hong Ying. Ngunit Chen, huwag kalimutan. Kung ayaw mong dumalo sa pulong na ito, humingi na lang ng leave ang elder. Naiintindihan ko, sabi ni Hong Dali, bagamat lumakad siya sa isang hugis na kurba, huwag mag-alala, alam ko kung paano ito gagawin. Mabilis akong sumakay sa helicopter at tumungo sa Hilaga, nakarating sa malaking Hong Family Manor, Forest City, sa isang kisap mata. Nang lumapag ang helicopter sa helipad, nalilitong lumabas si Hong Dali sa helicopter. Medyo airsick. Ang 2 tao na pumunta para sunduin si Hong Dali ay inakay si Hong Dali sa loob. Si Hong Dali ay nanunood habang siya ay naglalakad, at sina Tang Moxon, Li Nianwei at Ling Xiaoyi ay tumingin din dito sa gulat. Nalaman lang nila na ang pamilyang Hong ay isa sa iilang higanteng pamilya sa bansa, ngunit ngayon ay tila mas malaki pa rin ito kaysa sa inaakala nila. Mayroong 12-12 ng mga gusali na makikita, kabilang ang mga swimming pool, golf course, bowling room, sinihan, musical theaters, underground wine cellars, at iba pa. Sa pagtingin pa lamang sa napakalaking lugar na ito ng gusali, malamang ay 2 hanggang 300,000 metro kwadrado ito. Nakakatakot talaga. By the way, alam mo ba kung nasaan ang tito ko? Tanong ni Hong Dali habang naglalakad. Dahil nandito ako para humingi ng leave, natural na hindi ako makagala sa mapa. Ang oras na ito ay dapat sa malaking conference room. Kahit na wala ka roon, dapat ay makapaghintay ka hanggang mamaya. Sagot ng isa sa 2 tao. Pagkatapos ay pumunta tayo sa malaking conference room. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Hong Dali, tara na. Marami ng mga kabataan sa manor.
Nang makita nila si Hong Dali mula sa malayo, lahat sila ay nakaturo, at ang kanilang mga boses ay maririnig sa malayo. Halika. Tingnan mo, si Hong Dali ang nandito. Haha, ang alibughang anak na ito ay marunong talagang magdala ng babae dito. Oh, ito talaga. Si Li Nianwei ba iyon? Kung pag-uusapan, malamang nababalik si Dali sa pagkakataong ito. Mukhang kumikita ang mga bagay na iyon. Bakit siya lumingon? Balita ko binigyan siya ng tito ko ng mahigit 20 milyon, magkano ang kinita niya? Totoo naman, parang ang saya ng family meeting na ito. Hindi ko masasabing sigurado. Manood na lang tayo, may malaking event bukas. Wag mo nang pag-usapan bukas, baka magstay ako saglit, kita mo naman naglalakad pa siya ng S-shape, lasing na siya, haha, there was. Isang malabong usapan sa paligid niya. Ang tunog ay umabot sa pandinig ni Hong Dali at ng iba pa. Inalalayan ni Tang Moxon ang braso ni Hong Dali at naglakad sa isang hugis S na kurba, habang hindi nakakalimutang titigan ang mga nasa paligid niya. Sinundan sila ni Li Nianwei kasama si Ling Xiaoyi. Alam na alam niya ang kanyang posisyon. Pagdating niya rito, kailangang pigilan ang lahat. Ang una niyang prioridad ay hindi magdulot ng gulo kay Hong Dali. Naglakad ang lahat, at sa loob ng ilang sandali, nakarating na sila sa pintuan ng malaking conference room kung saan gaganapin ang family meeting. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang mga paa at papasok na sana, ngunit pinigilan siya ng gwardya at tumanggi siyang papasukin. Sinabi niya, maaaring pumasok si Young Master Dali, ngunit ang ibang mga taong naghihintay sa paligid ay hindi pinapayagang pumasok. Fuck! Si Hong Dali ay galit na galit at sumigaw, ikaw ay lumalabag sa mga patakaran. Ikaw ay naghihintay lamang sa iba. Ang iyong buong pamilya ay naghihintay sa iba. Hindi naman nagalit ang dalawang guard, nakatayo lang sila, nakaharang sa pinto. Sa oras na ito, bumulong si Tang Moxon, Dali, kung hindi tayo papasok, hindi tayo papasok. Pumasok ka lang at humingi ng pahintulot at pagkatapos ay lumabas. Okay, talaga, ungol ni Hong Dali, may mga patakaran sa lahat ng dako. Hindi ako komportable sa lahat. Bakit ayaw niyang pumunta dito? Kapag nakapasok siya dito, ito ang tuntunin, at iyon ang tuntunin. Masaya pa kaya siya. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang tumunog, Hoy, hindi ba ito ang pagdating ni Dali? Bakit hindi ka pumasok? Nilinga ni Hong Dali ang kanyang ulo at nakita na ang taong dumating ay mukhang natutuwa sa kanyang kasawian. Hindi naman siya masama para maging masama. Sino pa kaya si Hong Anbao? Tinatamad na akong pansinin ka. Ngumuso si Hong Dali, hindi pinansin si Hong Anbao, at naglakad sa loob ng mag-isa. Bakit ka ba nababalisa? Sumunod si Hong Anbao na may ngiti, na may hitsura sa kanyang mukha, hindi kita binati ng maayos noong nakaraan para sa iyong katapatan. Ngayon ay isang pambihirang pagkakataon. This is considered congratulations. My Uncle Wat. Hindi siya nilingan ni Hong Dali, hinanap lang niya ang kanyang target, na si Great Elder Hong Tu. Hindi siya komportable sa ganitong uri ng kapaligiran at gusto na lang niyang mag-live sa lalong madaling panahon. Ang conference hall kung saan ginanap ang family meeting ay hindi masyadong mukhang sa labas. Pagpasok ko, napagtanto ko na napakalaki pala nito. Ang mga katulong ay naglilinis ng venue. Sa buong conference hall, ang malalaking solid wood conference table ay nakabuo ng malaking bilog, at maraming mesa ang nakalagay sa kanila. Puno ito ng lahat ng uri ng prutas, kabilang ang mga mansanas, dalandan, kiwi, at iba pa. At marami ring inumin. Medyo nagutom si Hong Dali nang makita niya ito. Maraming miyembro ng pamilya ang naruroon na dumating para tumulong, at si Hong Dali lang ang hindi ko kilala, at malamang nawala sila sa malapit. Sa paghusga sa kanilang abalang mga ekspresyon, malamang na nais nilang samantalahin ang pagkakataon na gumanap ng mahusay. Kung masiyahan sila sa tatlong matatanda ng pamilya, natural na maraming pakinabang. Great Elder. Hindi ko rin alam. Sinundan ni Hong Anbao si Hong Dali sa loob at nginisyon, ngunit sa totoo lang, walang silbi para sa iyo na hilingin sa dakilang elder na bigyan ka ng mga karagdagang puntos, ngunit labis kitang hinahangaan. Naglakas loob ka talagang pumunta. Gaya ng sinabi namin noon, normal na ang Hong Dali pagkatapos uminom ng sobra. Naglakad-lakad lang siya ng magulo. Hindi niya gusto si Hong Anbao noong una, at nakaramdam siya ng kalungkutan pagkatapos marinig ang mga salita ni Hong Anbao, kaya naglakad siya ng kaunti ng mas mabilis. Dahil dito, napakabilis niyang naglakad at sinundan ng malapitan ni Hong Anbao, at nabangga silang dalawa kahit papaano. Sa orihinal ay hindi gaanong gumamit ng lakas si Hong Dali, ngunit hindi niya alam kung ito ay dahil sa buong lakas ni Hong Dali o dahil sinadya ito ni Hong Anbao. Anyway, after the collision, Hong Anbao said, "Ouch," and staggered forward 2 meters away. Bang! Sa malakas na tunog, tumama ito sa conference table. Walang gaanong sahig ang conference table, tutal gawa ito sa solid wood, pero nasira ang fruit plate na nasa ibabaw nito at bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Hong Dali, gusto mong pumatay. Ang Hong Anbao ay orihinal na puno ng inggit, selos at puot para kay Hong Dali. Noon pa man ay naiinggit siya kay Hong Dali dahil sa kanyang magandang background ng pamilya at pinapaboran. Ang ganitong uri ng paninibugho ay kadalasang nagpapatalo sa mga tao.
Dahilan, ngayon na sa wakas ay nakahanap na siya ng ganoong pagkakataon para linlangan siya, natural na gusto niyang samantalahin ito at sumigaw na parang nagdadalamati, "Oh, baywang ko. Hong Dali, kahit na hindi mo ako gusto, hindi mo ito magagawa sa akin." Maging walang awa. Nang marinig ang kilusan dito, ang mga miyembro ng pamilya na dumating upang tumulong ay natigilan saglit, at pagkatapos ay lahat sila ay nagtipon sa paligid na may sumigaw. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Si Master Dali. Mukhang nagsagawa na siya ng aksyon laban kay Master Anbao. Hindi mo kaya? Hindi naging maganda ang kalusugan ni Master Dali. Paanong magdurusa si Master Anbao? Hindi mo naiintindihan ito. Minsan sobra lang. Kung sinasadya, maaaring hindi ito ang kaso. Ang mga ito ay medyo makatwiran na mga tao, at natural na sila ay magagalit at magdagdag ng insulto sa pinsala. Hoy, parang nadadala si Master Dali. Nabalitaan ko na binalik niya ang babae pagkatapos ng sincerity ceremony. Oo, narinig ko na mayroon ding linayan way. Ito na ang oras para magsimula ng harem. Ngayon, sinasadya kong nabangga si Master Anbao. Naku, proud na proud ako na naglakas loob akong mag-wild dito. Sinong nagsasabi ng iba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Master Anbao? Mababa ang tingin ni Master Dali sa kanya. Naku, maganda ang background ni Dali, pero kahit sa tingin niya, hindi niya magawa, hindi ba? Oy, hintayin natin ang palabas. Medyo maganda ang palabas ngayon. Sinasadyang makabangga ang isang tao sa malaking conference room, ang kahihinatnan ay magiging seryoso. Hindi nakalimutan ni Hong Anbao na magdagdag ng panggatong sa apoy sa oras na ito. Oh, Dali, nabangga mo ako sa pagkakataong ito. Nanunood ka pa rin. Dapat man lang ay humingi ka ng tawad sa akin o ano paman, at hindi ako magre-react sa nakatatanda. Kung hindi, kung atakihin mo ang mga anak ng parehong angkan sa pagpupulong ng pamilya, iyon ay siya ay madidisqualify sa pagpili ng mga natatanging anak ng aking pamilya. Oops, ang aking mga anak ng waste. Ang mga anak ng mga nakapaligid na pamilya ay nagtipon-tipon at nagsimulang mag-usap, ngunit si Hong Dali ay hindi nagalit sa kanila. Kaya niyang suportahan ang lahat ng uri ng tao sa parehong halaga. Normal lang na may inggit at mapot, ngunit ang pagiging pangkaraniwan ay hindi may inggit sa iba, at wala siyang pakialam. Ang talagang ikinagalit niya ay sobrang nakakairita si Hong Anbao na lagi siyang kinakalaban. Ngayon, naglalagay siya ng bitag na naghihintay lamang na mahulog siya dito. Kung manghihina ako sa oras na ito, hindi ba magandang panahon na para tawagin siyang Shanksin? Malamang tama ang kalkulasyon niya. Wala siyang lakas ng loob na kumilos dito, kaya lang humingi siya ng tawad dito. Kung hindi, di ba sabi niya na kapag umatake siya sa mga anak ng pamilya dito ay madidisqualify siya sa pagpili ng mga outstanding na anak ng pamilya. Mukhang pinagplanuhan na ito ng lalaking ito. Siya ay hihingi ng tawad o madidisqualify. Kung tutuusin sa kanyang mapagmataas na ekspresyon, halatang gusto niya tayong ipahiya sa publiko. Damn it, isa akong aliberga. Hindi ko man lang inisip ang qualifications, pero ngayon hindi ko lang siya sinamantala. Kaya ano ang tungkol sa mga pagpupulong ng pamilya? May pakialam ba ako sa kanila? Pumunta ako dito para humingi ng leave ngayon. Wala kaming pakialam kung magdusa kami ng kaunting pagkawala, ngunit hindi yun nangangahulugan na madali kaming mabuli. Ang lakas ng loob mong magplano laban sa amin sa harap namin, hindi ka masanay dito. Sa pag-iisip nito, tumalikod na lang si Hong Dali, pumitas ng prutas ng kiwi sa conference table at ibinato ito kay Hong Anbao, hindi kita hahamak ngayon, ano ba? Gusto niyang tamaan si Hong Anbao, ngunit sa huli ay nakalimutan niya na ang kanyang mga kamay at paa ay medyo malamaya ngayon ang kiwi ay gumuhit ng magandang arko, at pagkatapos ay hinampas ang isang miyembro ng pamilya na nanunood sa gilid sa mukha gamit ang isang snap. Siya ang nagsabing gusto niyang manood ng magandang palabas. Kung swertehin, ang kiwi fruit na inihagis ni Hong Dali ay hinog na uri. Sa ganoong epekto, ito ay bumukas kaagad, at ang laman at katas ay umagos palabas ng tao. Isang mukha. Saglit na tahimik ang buong conference room na walang nang ahas na magsalita. Wala na sigurong ibang tao maliban kay Hong Dali na naglalakas loob na kumilos ng ligaw sa malaking conference room kung saan ginaganap ang family meeting. Mula nang umiral ang panuntunang ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay natigilan ang isang grupo ng mga tao, sa wakas ay hindi na napigilan ng isang tao at galit na nagsabi, "Dali, ang lakas ng loob mong salakayin si Master Xiangfei." Hindi na kailangang sabihin, ang binugbog ay natural na tinatawag na Hong Xiangfei. Nang makitang talagang naglakas loob si Hong Dali na kumilos, medyo nalito si Hong Anbao. Gusto lang niyang bigyan ng suntok si Hong Dali at sabihin sa kanya na huwag makipagkumpetensya sa kanya sa rangkang ng mga natatanging disipulo, ngunit hindi niya inaasahan na si Hong Dali ay talagang maglalakas loob na atakihin siya. Pagkatapos mag-react, si Hong Anbao ay sumigaw sa kalangitan, "Hong Dali, ang lakas ng loob mong kumilos. Nataman mo pa si Master Xiangfei. Master Xiangfei, hindi mo kayang tiisin ang tonong ito. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Itong yudaw na ito ay hindi makakagawa ng tunog sa isang sampal." Binata rin si Hong Xiangfei, na tinampaw sa noo ni Kiwi. Isa pa, bata pa siya, 17 o 18 taong gulang pa lang.
Ito ang oras na wala siyang dapat ikatakot at ang pinakamagandang mukha. Matapos bugbugin sa publiko, at pagkatapos ay inlove ni Hong Anbao, hindi siya makahinga, kaya tumalikod siya, kumuha ng kahel, at inihagis kay Hong Dali. Noong nakaraan, kapag hindi napunan ni Hong Dali ang kanyang mga attribute point, wala siyang maiiwasan sa pagkakataong ito, ngunit iba na ngayon na may sapat na liksi at reaksyon, kung hindi niya maiiwasan ang isang orange, hindi ka ba matatawa? Kaya't madaling naiwasan ni Hong Dali ang lumilipad na mga dalandan, at pagkatapos ay ang lalaki sa likod niya ay malas. Hong Xiangfei, matagal na kitang pinahintulutan. Kung maglakas loob kang atakihin ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Pagmumukin kitang masama. Nakipagsapalaran din ng kapamilyang natama ng Orange si Young Master Dali ang unang gumawa ng hakbang, kaya hindi siya masisisi. Kaya kumuha siya ng saging at binasag pabalik. Pagkatapos ng paglipat na ito, lahat ay naghahanap ng kanilang sariling kampo, at mayroon talagang sapat na mga prutas sa paligid. Kaya't ang mga mansanas at mga dalandan ay lumipad ng magkasama, at ang mga bote ng tubig ay may parehong kulay. Mayroong lahat ng uri ng mga bote ng inuming prutas sa kalangitan ng buong malaking conference room. Paminsan-minsan, may maglalatag ng kanyang baril at i-roll up ang kanyang mga braso at manggas para sumali sa pangkat ng labanan. Sa oras na ito, matagal nang nakalimutan ng lahat kung ano ang sanhi ng insidente. Pinapanood ni Hong Anbao ang pananabik at hindi ito masyadong sineryoso. Ganap niyang ginampanan ang kanyang papel bilang stir-up stick at binato niya ng mansanas at dalandan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ay orihinal na napakaayos. Ang malaking conference room ay biglang naging parang palengke ng gulay, puno ng ingay. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob. Hindi makatayo sa labas sina Tang Moxon, Li Nianwei at Ling Xiaoyi. Sa sandaling marinig ni Tang Moxon ang tunog, alam niya na may away sa loob. Hindi makapasok ang tatlo, kaya mabilis silang nagdesisyon at kinuha ang kanilang mga mobile phone para tawagan ang driver ni Hong Dali na si Wang Mingyo. Tumatawag, Tito Wang, grabe. May inaaway si Dali sa loob. Nang marinig ito ni Wang Mingyo, na kumakain, agad siyang tumayo. Kung may nangyari kay Hong Dali sa pagpupulong ng pamilya, tiyak na malaking bagay ito, at walang sinuman ang kayang samantalahin ito. Nang walang sabi-sabi, hello lang siya, si Young Master Dali ay nakikipag-away sa isang tao, lahat, sumunod sa akin. Kung noon, ang pamilyang Hong ay maaaring hindi sila manggahas na pumunta sa isang lugar tulad ng asyenda, ngunit ngayon ay iba na ang pakiramdam na ito. Sa usapin ni Ling Xiaoyi, ang mga talunan na ito at ang tsuper na si Wang Mingyo, lahat sila ay handang isakripisyo ang kanilang buhay para kay Hong Dali. Ngayong binubuli si Dada, magiging hindi komportable na parang sila mismo ay binubuli, o mas hindi komportable. Not to mention Hong's Manor, kahit na trabaho sa bundok ng mga espada o kawali, sayang. Nakapagtataka na hindi ko kailangang gawin itong dogleg job. At least masusuklian ko ang pagmamahal ni Hong Dali. Nagsaya ang lahat sa ibaba, at sinundan siya ni Mr. Wang at Bam Ulong, pupunta rin ako. Maaaring kapakipakinabang ito sa isang kritikal na sandali. Ito. Okay, alam ni Wang Mingyo na napakahusay ng matandang ito. Hindi tumanggi. Gayunpaman, nang makitang gustong sumama ni na Zhang Kai at Mu Zhixiao, tiyak na pinigilan sila ni Wang Mingyo at sinabing, huwag kayong dalawa. Hindi ito makakatulong kung pupunta kayo. Maghintay lang ng balita. Naisip ito ni na Zhang Kai at Mu Zhixiao at totoo ito. Lalo na dahil sensitibo ang pagkakakilanlan ni Mu Zhixiao, hindi nararapat na pumunta sa pamilyang Hong upang tumulong. Sa huli, maaari lamang siyang mag-alala at sinabi, kapag may balita, dapat mong sabihin sa amin sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Si Wang Mingyo ang nanguna rito, at ang grupo ay tumakbo palayo. Pumunta para kunin ang kotse at dumiretso sa Hong's Manor. Kapag ang taong ito ay nagmamadali, wala siyang pakialam sa anumang bagay. Nais lamang niyang patakbuhin ang 50 milyang kalsada hanggang sa maabot nila ang 120, humahagibis sa lungsod. Ang paglalakbay na orihinal na tumagal ng higit sa 20 minuto ay natapos nila sa loob ng 5 minuto. Pagdating nila sa gate ng Hong's Manor, ang dog-legged na si Liang ay sumigaw sa intercom, Brother Wang, sarado ang gate, ano ang dapat kong gawin? Ano pa bang magagawa ko? Hindi man lang inisip ni Wang Mingyo, isang salita lang, crash. Si Hong Dali ay nakikipag-away sa mga tao sa loob. Wala siyang pakialam sa mga oras na ito. Sumugod siya para protektahan muna ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng sirang bakal na tarangkahan at kaligtasan ni Master Dali ay hindi kaunti. Okay. Ang dog-legged na si Liang ay nakipagsapalaran at hinampas ang accelerator sa malaking bakal na gate ng Hong's Manor, Tito Wang, nandito si Kuya. Kung may mangyari kay Kuya, tandaan na bigyan siya ng burn ng mas maraming papel na pera. By the way, bigyan mo ako ng magandang babae, papel na lang. May masasabi ka bang magandang bagay sa oras na ito? Sumigaw si Wang Mingyo, may espesyal na steel plate ang harapan ng iyong sasakyan. Okay lang kung katok mo itong pinto. Hindi ko sana sinabi sa iyo. Kanina. Sa oras na ito, medyo matapang si Liang at sumigaw, mga kapatid, sumama ka sa akin.
Ang dagandong ng sasakyan ay sumabog, at ang prayer angel na kanyang minamaneho ay sumugod patungo sa malaking bakal na tarangkahan sa bilis na 180 milya. Nagkaroon ng dagandong ng putok, at ang malaking bakal na pinto, na orihinal na may kantab na may pilak at iba't ibang guwang na pattern, ay lumipad palabas, at ang trangka ng pinto ay ganap na nasira. Ang mga gwardya na nagbabantay sa pinto ay halos umaagos sa kanilang ilong, at pagkatapos ay pinanood nila ang 4 na sasakyan na dumaraan. Nalaglag ang sombrero ng gwardya sa lupa dahil sa malakas na hangin ng dumaan ang sasakyan. Matapos matigilan ng halos 30 segundo, sa wakas ay naalala ng 4 na gwardya na makipag-ugnayan sa security team ng pamilya. Pero sa oras na ito, saan ko pa ba makikita ang anino ng 4 na sasakyang iyon? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.